GCash. Congratulations! Yeah. Okay lang. Grabe, yay! Congrats! Meanwhile, alright, bago tayo mag-start, okay, gusto ko lang talaga ipaalam sa inyo na super excited kami because this coming Saturday, our team will be having a what? Alright, a camping adventure. This will be happening this coming Saturday and Sunday. Okay, Saturday at 3 p.m. This will be in Tanay Rizal. So, all right, this is just purely bonding moment, Uber bonding experience. The rates can be seen below. All right, we will accept guests until January 18. Pero para sa kalaman ng lahat, gusto ko makita ninyo kung gaano kaganda ang lugar na to. So let's watch this. Okay, next. Grabe guys, kaya kailangan mag-join ka na, okay? Kasi grounding experience ito, okay? So super ganda dito, very relaxing environment. And the best part, you will be together with the entire team, o di ba? So it's a good time para mag-relax din, okay? Siyempre kailangan na mag-charge tayo para yung energy natin, okay, for the entire year, sobrang powerful talaga, alright? Kumbaga magsa-sun Goku ka talaga dito. Right? So guys, sino dito yung hindi pa kasama? O sino dito yung sasama? Sino dito yung sasama? O sige nga, yung sino dito yung sasama? O, o yan, marami palang sasama rito, okay? Yan. Sino dito yung nag-sign up na? Sino dito yung nag-sign up na? Yan, sila Coach Mads, sila Coach Kate, sila Mentor Dennis is joining, Doc G is joining also. Yan, grabe, para makita nyo ang ganda ng Tanay Rizal. Diyan din po nakakatira si Doc G. Okay? In one of those tent, nandyan po si Doc G. Okay? So, kasama na sa rates natin, of course, tama na sa rates natin, of course, is what? Alright? Is the food, okay? So, for the transportation, we didn't include the transportation because you can join together with your upline. I'm sure your upline has a good transportation. Makipag-chip in ka na lang ng gasoline. Alright? So, there you go. Mukhang ready. Huwag niyo muna i-admit si Doc Edu, ha? Alright. So, there. Alright. Okay, there you go. So, are you guys all excited? All right. Guys, open camera na tayo kasi mag-start tayo ng very early for tonight. All right. Open camera na tayo, guys, kasi andito na po ang ating invited speaker. All right. All right. We have okay. So, are you guys all excited? Yeah! Super excited ang lahat. Okay, napakaganda ng panahon ngayon. Okay, kasi of course nakikita natin of course our very beautiful mentor Ellen. Okay? Mentor Ellen is here. All right. Mentor Dennis Alutaya is here. Mentor Dayanri Escanilla is here. All right, who else? And who else? Mentor Madeline Corpus is here. All right. And the very beautiful faces, our directors such as Coach Marty, all right, Doc G is here as well. The very beautiful Eloisa, okay, and Mark is here, okay. Who else?
We have Princess, okay? New faces here. We have Princess. Of course, the very beautiful Ruby is here. Jeff who's driving right now. Hello, hello, hello to each and every one of you. We're so excited and thrilled to share to you a lot of knowledge for tonight. That's why here in Core Edge, we didn't settle for something less. We have invited someone very close to our heart and someone who's very special because he has a proven track record of big results here in USANA, not just for himself, but for a lot of associates. Because down his line, he has, okay, a lot of gold directors, okay, ruby directors, and emerald directors, all right? And the best part, this guy, okay, prior to doing the business of USANA, is not just anyone else because he is also a PhD and a professor, all right? He has finished a postdoctorate degree and he's also one of the professor for one of the top universities not only here in the Philippines but globally, De La Salle University, Manila. Yeah, all right. So without further ado, let me go ahead and introduce to you, okay, a premium platinum pace setter. Woo! Okay. He is also, all right, a leadership summit qualifier. Yan, manual tayo, manual, manual. All right, dapat nakikita ko kayo sa screen. Okay, na pumapalakpak. All right, he is also a quarterly growth awardee. Grabe guys, ibig sabihin every quarter nag-grow po siya. He is also, okay, an Asia Pacific Growth Awardee. Okay, a $1 million club member. Grabe guys, $1 million club. Grabe, ibig sabihin more than 56 million na kinita nito. Kaya dapat makinig ka. All right, and the best part, all right, he is also an executive 3-star diamond director. So without further ado, let me go ahead and introduce to you executive 3-star diamond director, Doc Edu Bolaños. All right. Thank you so much and good evening everyone. No, so paki-type na lang ng yes, okay, if you can hear me clearly. Okay, thank you so much everyone and bago ako magpatuloy, gusto ko lang din magpasalamat kay Mentor Ellen Tan for inviting me and kay Mentor Ton, okay, for inviting me also. So thank you so much. So it's been a while no na nakapag-talk ulit ako sa inyo, medyo matagal-tagal. And actually medyo madalang-dalang na rin talaga ako mag-talk sa Zoom kasi talagang gusto ko talaga mga face-to-face na talaga kasi alam natin iba naman talaga ang energy, di ba, kapag sa face-to-face, mga ganon. So hindi na rin ako malimit mag-talk talaga sa mga Zoom. But of course, this is a Monday and syempre inire-ready natin ang linggo, di ba, sa productive na, mga hatawan, ganyan. So maganda talaga na may ganito pa rin, okay? Ayan. So again, thank you so much. So sino dito ang excited na talaga for 2024? Okay, type me. Kung isa ka na sa mga excited talaga, okay, this year. Ayan. So ang dami, ang dami mga na-excite na talaga, no? So gusto ko lang din itanong, no? So bakit ka excited ngayong year na to, ngayong 2024? So I think nakadalawang cut-off na tayo, di ba? And baka, alam mo yun, I do not know, no, kung consistent yung earnings mo, okay, for the past 2 weeks. But nevertheless, I'm sure, di ba, excited ka rin, no? So, bakit ka na-excite, okay? Ano yung nagpapa-excite sa'yo ngayong year, okay, 2024? Okay, yon. Okay, may sumagot dito, no? Las Vegas, tapos financial breakthrough, tapos yung US travel, ayan, yung Las Vegas, no? May Utah pa tayo. Okay, yung mga travel na sobrang dami, okay? Of course, kumita ng million pesos, di ba? Sabi dito. Because it's my 10th year anniversary in USANA. Wow, si Mentor Ellen, 10 years na pala yun, no? Ang bilis, no? Of course, recognition. Yes, maganda talaga nare-recognize kasi representation ng business natin yan, di ba? Dapat ang negosyo mo talaga ina-awardan, ganyan. And many more, no? Many other reasons, no? So ako talaga, nung mag-join noon talagang ang gusto ko talaga initially makabayad ng utang. Alam mo yun, kasi talagang dumating ako sa USANA, sobrang laki ng utang ko, 6.2 million. Tapos syempre gusto ko rin marating yung mga travel, okay? Yung mga pinuntahan mga travel places ng mga coaches ko, ng mga mentors ko. Talagang gustong gusto ko din talaga yon.
syempre ang pinakadulo, talagang gusto ko talaga magkaroon ng financial freedom talaga at ma-achieve ko yung buhay talaga na gusto ko kasi parang ano pa, di ba? Lahat tayo nagtapos ng pag-aaral or nagsikap tayo, no? Ginalingan natin. Tapos, sa dulo, hindi naman natin pala makukuha yung buhay na pinapangarap natin. Di ba? Parang masyado naman tayo nalugi noon, no? So talaga nung makita ko ang Yusana, sabi ko, grabe, ito na talaga yon, di ba? Ito na talaga yon. Okay, so, okay lang ba i-type natin? Ito na yon. Okay, ito na yon. Kasi nung makita ko talaga ang Yusana, sabi ko, ito na talaga yon. Wala na talagang iba. Okay? Ayan. Okay, sabihin mo lagi ang sarili mo, eto na talaga 'yon, okay? So sa ating may I request no sa ating host ba no? Baka pwede lang ako no yung aking dalawang gadget. So there's Doc EduCam and then there's Doc EduDeck no, paki-ano na lang no, paki-co-host na lang. Okay. So ayan na nga no. So kaya naman talaga sobrang nakaka-excite no, and imagine nyo no, ilang years na ako dito. 12 years na, okay? 12 years na. So, come August 11, 2024, kasi I joined August 11, 2011, no? So magti-13 years na ako, di ba? So, imagine mo na yung 12 years. So, 12 years ako sa trabaho, okay? 12 years na rin ako dito sa USANA, pero talagang grabe lang, no? Talagang, di mo sila makukumpara, no? So, ibang level ang growth, ibang level ang rewards, as in all aspects of my life, ibang level talaga, okay? Yung USANA. And as I look back, no, sabi ko talagang grabe, no? Tama talaga yung ginawa kong decision talaga na mag-USANA, no? So I was at the peak of my career, okay, nung mga panahon na yon. Pero nung makita ko ang USANA, parang sabi ko, grabe. Talagang grabe, no? Nagbago talaga yung plano. Okay? Even yung mga kasama ko, no, yung mga first generation leaders ko, nasa peak din sila ng kanilang mga career. Pero nung maintindihan namin kung anong meron sa USANA, yung compensation plan, nagbago talaga. Okay? Nagbago talaga. And lahat kami, di ba, nagpapasalamat, okay, na ginawa namin to, na pinili namin to. Of course, ilang years din naman kami mga part-timers. Ako, 3 years ako na part-time, isa kong kasama, 2 years. Yung isa naman, 1 year, nag-resign na, ito na ang ginawa. Pero yun no, talagang nasa peak kami ng mga career namin. Talagang sobrang laki ng nakita namin talaga dito. Kaya guys, no, yung sinasabi nyo kanina, yung mga pangarap na sinasabi mo kanina, di ba, maka-travel, okay, yung magkaroon ka ng financial freedom, makabayad ka kung meron kang utang, kung meron kang amortization, mabayaran mo yan. Alam mo yun, may-enjoy mo talaga yung kaisa-isang buhay mo. Naku, talagang grabe. Posibleng-posible talaga, no? Posibleng-posible. Okay, so sino dito yung first time lang akong marinig? Okay, pakitype naman ng me. Okay, if it's your first time to see me or hear me, no? Particularly hear me. Ayan, so madami din, no? Madami din dito, okay, na for sure mga bago, okay? So let me share my screen, okay? Ayan, so para magdire-diretso na tayo, okay? So, here, okay, okay, nasaan na? Ayan, okay. So, as introduced earlier, tama naman, no? So, dati akong professor ng Lasal, okay? So, for sure, marami rin dito, di ba, sinabihan ng magulang niya, no? Anak, mag-aral ka ng mabuti, galingan mo, okay? And talagang igagapag namin yung pag-aaral mo, makatapos ka lang talaga. Kasi pag nagtapos ka, no? Gaganda yung buhay mo. Tama ba? So, sino dito yung ganon? Okay, nakarinig ka ng mga ganon na advice, okay, lolo, lola, tito, tita, or sa magulang mo mismo, okay, type naman ng me. Okay, kung narinig mo yung ganong, typical advice, okay, nagalingan mo, ganyan, magtapos ka, and as much as possible, maging honor student ka kasi kapag gumraduate ka with flying colors, definitely magkakaroon ka ng magandang trabaho. So, yan. So, ang dami dito, no? Kasi nga, yan talaga yung typical, okay, na advice talaga sa atin or binibigyan tayo ng pag-asa. Kung kagaya ko ikaw, na nanggaling sa hindi nakaririwasang pamilya, di ba? So, mahirap na pamilya, ganyan, marami magkakapatid. So, talagang nandoon sa akin yung pangarap talaga na magbago yung buhay namin. So, pinanghawakan ko talaga yung sinabi ng mother ko. Okay, and so talagang ginalingan ko. And I remember during my student days, talagang lagi akong top 1 sa klase. Talagang halimaw ako sa klase. Alam mo yon, no? Talagang pag ang pinag-usapan na ay grades, ako talagang grabe, kinakareer ko po talaga yan. Mapasayaw, mapakanta, lahat, di ba? Talagang ginagalingan, no? Mga projects talagang tinotodo, no? Talagang ang mga grades ko, I remember, mga grades ko talagang, wala akong grades na mababa sa 88, no? Nung high school ako. Okay? So, first honors ako, valedictorian ako, cum laude pa ako, board top notcher pa ako, even when I was in UP, ang grades ko, parang sabi na, Edo, ang grades mo parang kawayan. Kasi nga, puro uno, di ba?
na magpunta ako ng Lasal sa PhD ko, puro 4 naman ang grades ko, ganon. So talagang ang lalim-lalim ng impact sa akin ng sinabi ng mother ko na magbabago yung buhay ko kapag talagang ginalingan ko talaga sa school. So talagang dinala-dala ko talaga. Sabi ko, hindi ako sasablay kasi there's only one shot. Once lang naman ako mag-high school, magka-college, ganon. Kailangan ko talagang ibigay ng todo. I should get the highest grade possible. Mga ganon, di ba? So ibang klase talaga. So ayun naman, no? Nakatapos nga ng pag-aaral and right after nakapunta naman ako sa isa sa pinakamagandang companies, no, as far as academic setting is concerned. O dito sa Lasal, o di ba talagang ipinakita ko pa yung aking faculty ID number, di ba? Para ma-confirm ninyo. Okay? So 2002 pa, no? 2002 hanggang 2014 nandiyan po ako. Talagang isa din ako sa mabilis talaga na parang mag-rank advance. Mabilis ako na-promote. And I remember nung umalis ako noong 2014 nung mag-resign ako because bumurusok na talaga ang Usana business ko. Sa June 2011, 2014 ako umalis. So talaga namang malaki na rin yung aking sweldo. Halos umaabot na ako ng 200,000. Hindi naman biro yun, di ba? As Associate Professor 4. Kumbaga, mataas na rin sa amin yun. Kasi talagang kinarir ko lahat, no? Research and everything, okay? Ayan. So, sino dito ang magaling sa trabaho niya? Yung pabibo ka, ginalingan mo talaga, or hindi man ikaw yung pabibo or maingay or what, pero ginalingan mo, type me, kung ikaw yung ganun talaga na pagdating sa trabaho, nako, talaga naman, no? Hindi ka nalilate, perfect yung iyong attendance, alam mo yun, talagang kahit masama ang pakilasa mo, no? Masakit ang ulo, pasok ka pa din, di ba? Inom-inom ka lang ng para sakit ng ulo, Advil ba yun, di ba? Inom ka lang noon and then go na naman, di ba? Mapagalitan ka or whatever, wala. Di ba? Mapagalitan ka ng boss, wala. Okay? Hindi mo papansinin yun. Kasi gustong-gusto mo ang ginagawa mo, passionate ka, or simply because ayaw mong maalis dyan, kasi nga syempre, pamilya ang nakasalalay, no? Buhay ng pamilya ang nakasalalay. Ganon, di ba? So ako, ganon din talaga ako. Talagang kinarir talaga. Kaya nga, umabot ako ng 12 years then, right? And I remember, nung matanggap ako dyan, okay, pagka-graduate ko, talaga namang sobra kong kinang-graduate ang sarili ko kasi parang wow, hindi lahat ng teachers or eduk graduates nakakarating dito, nakakapunta dito. Pero sabi ko, wow, totoo ba to? I was only 20 years old and I'm a faculty member of one of the country's best universities, di ba? So parang sabi ko nga, congratulations, good luck, Edu. First day mo sa DLSU, the institution where you will make a great, if not the greatest name nationally and internationally. Gagawa ka ng pangalan dyan, okay ka ng pangalan, makikilala ka, alam mo yon, ibang klase yung aking vision. Okay, nung 2002, talagang malakasan, di ba? Matindihan talaga. So, ayan, dahil sobra kong ginalingan sa pagtuturo, na-promote and all, no, nakatapos ng master's, PhD, mabilis talaga yung promotion, and at the same time, nagkaroon ako ng mga racket, no? So nakasulat ako ng mga libro nung panahon na yun, mga textbook, mga workbook, nag-i-edit din ako ng mga books noon. So talagang sa loob ng 8 taon, no, from 2000 to 2010, I was able to accumulate 2.3 million pesos, okay? Nasa BDO, okay, nung panahon na yan. So 8 years of consistent savings in the bank. Kung imagine nyo, 2.3 million. So tanungin ko kayo, no, sa unang 8 taon mo ba, nakiipon ka rin ba ng 2.3 million? Okay? Pakitype nga ng sagot, okay? Ano ang naipon mo? Nakaipon ka ba sa unang 8 taon? Okay? Try to recall, okay? Ayun, so di ba sabi dito, hindi, resibo. Okay, resibo, sama ng loob, di ba? Taba daw ang naipon, no? Taba ang naipon. Stress ang naipon, di ba? Okay, so ito naman, eye bags, no? Kasiyahan lang naman to. Okay, hindi naman tayo nanlalait, no? Kasi talaga namang nabuhay ako dyan. Okay, sa employment, naging masaya din ako diyan. Pero ito tinatanong ko lang naman, 'di ba? Kasi hindi naman talaga lahat, no, is nakakarating doon sa savings na 2.3 million. And I'm talking of savings. Nasa bangko 'yan, 'di ba? Hindi yung total na sinuweldo mo sa unang 8 taon, kundi may 2.3 million ka na nasa bangko, ipon mo talaga 'yon, okay? So ayun, no? So nagsalita na ang madlang people, anong sabi? Iba-iba ang ating naipon, tama? So ako masaya-masaya ako kasi 2.3 million. And I remember, wala naman kaming property sa Manila. Sabi ko, ibibili ko to ng bahay. Okay? So bibili ako ng condo, malapit sa Lasal, ganyan. So city lang diyon, parang magkikita na kami kinabukasan, di ba? Ng ahente, magbabayaran na kami kasi may nakita na akong property malapit dun sa lugar ko, no? Lalakadin ko lang sa trabaho, ganyan.
And then, talagang, doon ko talaga nakita na, no? Talagang minsan mapaglaro talaga ang tadhana, no? So what happened, nagkaroon kami ng family challenge, okay? Family health challenge. And to be specific, nagkasakit ang mother ko, okay? Parang, one day bigla na lang siyang nag-chill, alam mo yon, parang natakot yung kapatid ko, sabi ko, naku, isugod yun sa hospital, and sakto lang talaga hindi ako makaalis sa school nung time na yon. So sabi ko, susunod na lang talaga ako pagkatapos itong ginagawa ko kasi hindi talaga ako pwedeng umalis. Okay? So in short, after na mga ginagawa ko, tumawag ako kung nasaan sila. Ayun, dinala pala ng taxi driver ang mother ko sa St. Luke's Medical Center. Okay? At pag sinabing St. Luke's, mga kapatid, ano ang pumapasok sa isip natin? St. Luke's, di ba? Sosyal, mahal, mahal, di ba? Ano pa? Okay? Yes, no? Mahal. Pero sabi dito, mamumulubi ka, no? Pang-rich. Okay? Alam nyo, hindi mahal sa St. Luke's eh. No? Hindi mahal. Sobrang mahal, di ba? Sobrang mahal. So, grabe no nung time na 'yon. Hindi naman kami sa BGC, diyan kami sa Quezon City. Parang wala pa naman BGC nung time na 'yon. So sabi ko, grabe imagine mo no. So anong sakit ng mother ko? Diabetes. And guys, yung lahat ng complications ng diabetes na perfect ng mother ko, grabe no. So talagang nandun yung mabubulag na mata, nandun yung heart enlargement, nandun yung mapuputol na paa, nandun yung kidney problem and all, talagang as in, okay? Talagang na-perfect na yun. So, at dahil doon, talagang tumagal kami ng tumagal from linggo to 2 weeks to 3 weeks hanggang isang buwan, hanggang lumala pa ng lumala, no? Nagkaroon pa ng pneumonia, etc. Umabot ng 2 months. At nako, talaga ang pinakamatindi, umabot po kami ng 3 months to be specific, no? 93 days sa St. Luke's Medical Center. Imagine yun, 93 days. So parang gusto ko mang ilipat ng ibang hospital, gustuhin ko mang ilabas na, alam mo yun, pero sabi ko, yung batang ako nung panahon na yun, sabi ko, laban lang talaga to kasi nag-iisa ang mother ko. Wala na akong magulang kung hindi siya. Nag-iisa na lang to. Bata pa naman ako, I was 29. Sabi ko, laban na talaga to. After all, meron naman akong 2.3 million sa bangko. Sabi ko, laban na to, laban na to. Siyempre Pilipino tayo, di ba? We're Pinoy. Okay, magulang, kapatid, kamag-anak. Siyempre tumutulong tayo. And how much more, di ba, kapag magulang mo, talagang ubos mong ubos. That was me. Okay, that was me. Okay? So, at dahil doon, talagang what happened, nagka-bankrupt po talaga ako. Kasi, imagine yung binayaran ko, 5.1 million. Okay, total of 5.1. Ang liquidity ko was 2.3. I was shy of 2.8 million. So imagine nyo, talagang totoo to. One emergency could wipe out the entire savings, even if that is 2.3 million. So ganun po talaga katindi. Okay? Ang buhay. So ang dami-dami ko po talagang na-realize. Okay, noong mga panahon na yan. So sabi ko nga, parang sabi ko, grabe no, ginalingan ko sa school, eto, okay na sana, bibilin ako ng property, pero ang pera na divert, okay, papunta kay St. Luke's, papunta sa doktor, papunta sa mga gamot, okay, ganun po yung nangyari. So ini-imagine ko lang, no, parang wala man ako nakuhang discount, ang dami kong medals, ang galing-galing ko, pero pagdating ko doon, ang usapan, pera pa din, di ba? Pagdating ko doon, ang usapan, may pambayad ka ba? Alam mo yon, wala akong discount dahil madaming medalya. Wala akong discount dahil, kumbaga, nasa maganda akong school, wala akong discount. Wala talaga. Okay? So, doon ko talaga nakita, no? And that led me to a lot of realizations. Like, number one, sa health, sabi ko, pwede rin ako magkasakit. So, kung ako yung magkakasakit, paano yung pamilya namin? So, sabi ko, I really have to be healthy. Kailangan ko nang tantanan yung aking mga unhealthy practices, like sobrang pagpupuyat, no? Sa pangalan ng research. Okay, ng mga panahon na yon. Kasi yung talagang labanan namin sa academe. Okay? And then what else? No? Yung oras, no? Tatanggalin ako sa trabaho, ang dami-dami ko mga makeup classes, 'di ba? So parang kurang na lang sabihin sa akin, alam mo hindi ka namin hinire para mag-alaga ng parents mo, okay? Ganyan, 'di ba? So hindi pwedeng make up ka ng makeup class, okay? Pwede ka nang tanggalin pag patuloy kang magagaganyan. So parang na-realize ko, parang how I wish I had time. Tama? Para maalagaan mo yung mahal mo sa buhay, 'di ba? Mabantayan mo, okay? Nandun ka lang. Kasama niya because I believe sa pinakamahirap na laban ng mahal mo sa buhay, I believe dapat nandun tayo, di ba? Pero wala, di ba? Kasi nga, aliping sa gigilid, no? Nung time na yon, di ba? So, empleyado. So, talagang mawawala ng trabaho and mas mahirap naman yon. Realization pagdating sa pera, oo, malaki ang kita, malaki ang sweldo kung tutuusin, di ba? Pero, yun na nga, no? Kapag ang kalaban mo ay St. Luke's, para kang gripo, okay na binuksan, buhos ang laman, di ba? Ubos, no? Butas ang pitaka. So, ganun eh. So parang sa mga nangyari nito, parang
I realized talagang I was really humbled by life. Nakita ko ang buhay. Eh sabi ko, wala na talagang maililihim sa akin ang buhay. No? At that age, no, I was 29. Sabi ko, nako, sobra ko nang nabuko, sobra ko nang nabuking, alam na alam ko ng buhay, mga kapatid. Okay? So parang sabi ko, oh, Edu, wala kang karapatang mag-inarte. Ganyan ang sitwasyon mo right now. Okay, ganyan ang buhay mo. 'Di ba? Bumangon ka. Okay? Wala kang choice. Bumangon ka. Tama? Harapin mo yung pagkakautang mo. Tama? So ganun po, no? Ganun talaga, no? Nung inilagpak ako ng buhay noong mga panahon na yun. So what did I do? Sa mga realizations ko. So dahil sa mga Chinese, no, na nakausap ko nung time na yon, 'di ba, sa St. Luke's mostly makakasama mo mga Chinese doon, 'di ba? Kasi afford nila ang St. Luke's. Alam mo sabi ng isa doon, okay naman yung sweldo mo. Malaki na hindi hama compared sa employment, no? Sa ibang may employment standard. But pag ang pinag-usapan gantong level na, okay yung lala ng mother mo or yung cancer dito ng aking pinsan or cancer ng asawa ko dito, naka-confine din, hindi kaya to ng simpleng savings lang. Talagang mauubos sa talaga. So sabi ko, so anong ginagawa nyo? Okay, so I was expecting mga nagtatrabaho din to because what do I know about business? So ang perception ko, everybody was what? Okay, in employment. Nagtatrabaho. So ito pala mga to nagdinegosyo. So nagkaroon ko ng idea na magnegosyo, ganun-ganon. And then sakto yung pinsan ko, na taga Batangas, nagbenta sa akin ng bake shop, ganyan, binibenta niya. Wala akong pera, di ba? Bankrupt na ako. Pero ang lakas ng loob kong pumunta ng bangko, manghiram sa bangko, lumapit sa mga tao, manghiram ng kapital, imagine nyo. Hanggang yung aking bake shop, nanganak ng water station, ng bigasan, ng grocery na 700,000 ang laman, di ba, ng mga paninda ko. Okay, at yung aking, nagkaroon pa ako ng kantin na 2, ganyan. So talagang, nagtatrabaho ako, meron akong pinapatakbo, katulong ko mga kapatid ko. Okay, talagang I was so excited kahit hindi na talaga matulog. Ang feeling ko talagang maka-bounce back talaga ako. But, the problem was in traditional business, especially nung panahon na yon, wala naman akong mentor. Wala naman nagtuturo sa akin. Hindi ko alam kung talagang tama yung ginagawa ko. Yung mga kapatid ko, hirap na hirap sila, no? Kailangan paanda rin ng 24 hours, no? Yung mga store namin, para lang may pambayad sa pwesto. Imagine mo, di ba? Para nagpapakamatay kaming lahat, no? Para lang may pambayad. So, in short, hindi kumikita ng matino yung mga tindahan. 'Di ba? Even yung sweldo, a portion of my sweldo na konti na nga lang na natitira, no? Nagagastos pa din, napapadagdag pa rin. So sabi ko, grabe, paano na to? So narealize ko, sobrang hirap pala mapatakbo ng ganito mga traditional businesses, especially kung gagawin mo tong part-time. Tama? Para kang nag-ubos, para kang nagtapo ng pera. Do you guys agree, no? Sa mga nag-traditional dito before, okay, kung hindi rin na ikaw ang tututok sa kaha, kung hindi ikaw ang tututok sa tindahan mo, para ka lang talagang nagtapo ng pera, sa totoo lang, no? Kahit sino pang ilagay mo dyan, pag hindi ikaw. Tama? So in short, nalugi po, no? Nalugi. So, yung utang ko na 2.8, okay, na natira sa hospital, plus 3.2, o imagine nyo, no, more than 6 million. More than 6 million, okay, ang aking naging utang. So talagang, with that, sobra akong na-depress, parang ano ba nangyayari sa buhay ko? Bakit ba kami nagkaganito? Parang yung isang problema, nadadagan pa na maraming problema mula na magnegosyo ako. Sabi ko, ano ba nangyayari? Ganyan. I'm thankful because talagang sobra akong nagdasal. And talagang I was ready to receive. And imagine nyo, ipinadala sa akin ni Lord itong tao na to. Okay, si Ed Miguel. Okay? AKA Mentor Ed Miguel. Tama? So, kung meron nakakakilala sa inyo sa kanya, di ba, parang nako, talagang grabe yung utang na loob ko, okay, sa kanya. Kasi imagine mo, hindi kami magkakilala, no? Nagkita lang kami sa church. And then imagine mo, no, nung malaman niya yung kwento ko, habag na habag siya sa akin, awang-awa siya sa akin. Dok Edu, grabe. Talagang nangilabot ako sa kwento mo, nangilabot ako sa buhay mo. Pero alam mo, gusto kitang tulungan. Narinig mo na ba ang Yusana, alam mo yon, yung Yusana, ganun-ganon? Sabi ko, ano ba yan? Okay, so ayun, nag-set siya ng schedule. Magkita kami kinabukasan, nagkita kami, ipinakita niya sa akin kung anong meron sa Yusana. Imagine mo, no, nung time yun talaga ang concern ko yung health ng mother ko. And because ang laki na rin ng problema sa health ko nung time yun, grabe na yung aking allergy. Talagang sabi ko, kailangan ng magamot to. Hindi talaga ako mapagaling ng mga doctors, okay, nung time na yon. Pero sabi ko, sige, go ako dito, no? So, ang bilis lang po, okay? So, parang go ako, no? Bili ako ng product. Magkano bili ko nung time na yon? Almost 40,000. Okay, 500 points. Okay? And
ako talagang sabi ko, no, ang laki ng pasalamat ko kasi imagine nyo, ang mother ko, nilabas namin galing St. Luke's, bedridden, 1.5 years bedridden, dumating ang Yusana, 6 months with Yusana. Imagine nyo ang mother ko, nakabangon, nakatayo, nakalakad, hanggang talagang nakarecover talaga siya. So, first 6 months yun ang nangyari, and 3 years, walang kahit isang maintenance. 3 years with Yusana, sobrang laklak ng products. 3 years po yun. Talagang sabi ko, grabe. Grabe talaga. And yung aking malalang allergy, imagine nyo, 6 months with Yusana products. Talagang optimal dosage. Talagang imagine nyo, no? 6 months na gamit, na wala din siyang parang bula. And I think, no, si Mentor Ton, nakikita kami nito, matagal na, no? Si Mentor Dayan, okay, matagal na rin kami nakikita niyan, di ba? Si Mentor Mads, di ba, and Josh, matagal na rin kami nakikita. But I think, never nila akong nakita na may gantong allergy. Kasi talagang, yung unang 6 months ko sa Yusana, imagine nyo, talagang tinodo ko ng todo-todo. Guys, imagine yung aking urticaria, nalalagas na rin ang buhok ko dyan. Nagkakaroon ako ng mga, I forgot the term, no? Imagine mo, no? Pero in short, bagsak ang aking immune system, bagsak yung aking health, pero 6 months. Okay? Nung time na yon na sinimulan kong gawin ang business, parati akong balot na balot kasi anytime kapag nagutom ako at may kinaing something, atakihin ako ng ganyan. Kaya talagang grabe yung balot ng katawan ko noong mga panahon na yon. Okay? Pero imagine nyo, thanks to you sana. Kasi at the end of the day, ang pinaka-importante, health natin. Kaya ano pa yung mga pangarap natin kung ang health natin bagsak? Tama ba? Do you guys agree? Type letter A if you agree. Para saan pa? Di ba? Kung ang health natin, lagapa. Di ba? Bagsak ang health natin. Wala. Noong mga panahon na yun, ang dami-dami kong pangarap. Gumuguho ang pangarap ko. Kaya nga ako depressed nung panahon na yun. Kasi sabi ko, grabe, di ba? Yan. So again, no, with you sana. No? So, again, nung nakita ko ang health part, okay? Nandun naman yung mga doctors na nag-present. Nakita ko naman na legit, no? Ang Yusana, syempre, researcher naman ako. I have a way to check kung talagang legit ba to, no? And nung time na yon, more than 2 years na rin na nag-ooperate ang Yusana sa Philippines. Ayan, so hanggang sa after some days, nakita ko yung compensation plan. Naku, nung nakita ko yung compensation plan, nung magkita ulit kami ng mentor ko, talagang sabi ko, grabe, talagang mabaliw-baliw ako. And I remember, no, pinabalik niya ako, nagkita kami around 11 ng gabi. 11 ng gabi. Guys, 11 ng gabi hanggang 3:30 ng madaling araw, pinag-uusapan natin ang compensation plan. Talagang tinanong ko siya sa kanyang income, alam mo yun, talagang chinek ko lahat, binerify ko talaga lahat. Kasi nasa akin naman ang product, ilang gabi na namin ginagamit. In fact, nakakita na ako ng paunti-unti result sa mother ko. Nag-i-improve ang tulog ng mother ko, nagkakaroon ako ng magandang energy. Sabi ko, may impact yung product. And I remember, kapag maganda ang produkto, maganda ang negosyo. Okay? So guys, imagine nyo, no? Nakita ko yung weekly commission. Yung una, hindi ko masyadong gusto yon, di ba? Yung magbebenta-benta daw ako. Sabi ko, naku, akong tayo magbenta kasi gagawin ko nga lang to ng part-time. Pero pagdating sa weekly commission, tapos yung dollars, naku po, ang dollars, hindi ko talaga makalimutan. Guys, pakitype nga ng word na dollars. Grabe ang impact ng dollars na salita sa akin nung gabi na yon. Nakita ko yung sinasabi nilang, okay, nakita ko yung word na passive. Narinig ko yon, yung passive. Okay, narinig ko din yung mga sabi nila talagang, Dok Edu, alam ko naka-travel ka, pero ibang klase ang mga travel dito. Naku, nakita ko yon. Sabi ko, talaga ba? Tapos nakita ko din yung mga bonuses, no? Na parang linggo-linggo na lang dito, araw-araw na lang dito, parang Pasko. Ay naku guys, I'm telling you, 3:30 ng madaling araw, nung tumawid ako dun sa Jollibee ng Ayala, nandun ako sa kabila, no? Nandun ako sa Ayala Triangle, naghihintay ako naghihintay ako ng taxi, okay, ng taxi that early morning. Guys, talagang grabe. Naglululukso talaga ako sa tuwa. Ay nako, talaga hindi ko maipaliwanag, no. And eventually, no, nakakuha ako ng taxi. And siguro, no, iniisip ng taxi driver, parang nagsisisi siguro siya talaga na bakit niya pinick up itong mama na to this oras ng madaling araw. And alam nyo guys, no, talagang sa likod niya, no, doon sa likod na ng taxi, talagang halos daldal ako ng daldal na parang sabi ko, I couldn't contain my excitement in other words, no? Talagang
Parang sabi ko, grabe, 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 yayaman na talaga ako. Mababayaran ko na yung utang ko. Grabe naman nagagaganon ako, guys. Imagine nyo, mag-isa ako. Tapos nagagaganon ako na parang tumitingin yung driver na parang siguro parang inisip niya, ang lakas naman ang tama ng mama na to. Parang, sir, okay ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo dyan sa likod? No, alam mo yon para ako nagle-levitate, no? As in talagang iba talaga ang tama ng compensation plan talaga sa akin. Parang, kasi nung time na yon, nung moment na yon, ramdam na ramdam ko na ito na talaga yung sagot ni Lord. Para makaahon ako sa 6.2 million na pagkakautang. 'Di ba? Kaya guys, no, kung meron kang utang na wala pa namang 1 million, 2 million, 3 million, or 6.2 million, huwag kang mag-depress-depressan because guys, ang binuno kong utang pagdating ko sa Yusana, 6.2 million. 6.2 million and yet convinced ako. Hindi ko pa alam kung paano ko gagawin talaga ang Yusana. Pero hindi ko pa nga sa sinisimula, nakita ko pa lang ang compensation plan, I was already convinced 101% na ito ang makakasolve sa malala kong problema sa pera nung panahon na yon. Sabi ko, grabe, yayaman ako. Ito na talaga yon. Wala daw tasa. Walang tasa. Parang ako daw ang tatanungin kung magkano gusto ko. Hindi ako tatasahan ng kumpanya. Kung gusto kong kumita ng 1 million, 2 million, 500,000 in 1 month, ako daw ang tatanungin. Sabi ko, wow, grabe, chance ko na talaga to. Tapos hindi daw ako makukupitan kasi nga ito yung online, mga ganon. So talagang lalo ako na-excite. So guys, no, pag binabalikan ko talaga yung moment na yon, parang, oh my God, yun talaga yung aking naramdaman. Iba po talaga ang tama sa akin ng compensation plan when I saw it. And lagi din ako na-excite, no? Every time na naalala ko yung moment na yon. Grabe talaga. And pagdating ko ng bahay, sa kwarto ko, nako, hinuhu ko talaga yung mga products. Okay, yung mga natitira po mga products. Okay, kasi nagbukas na ako ng 8 bote para sa amin ng mother ko. Yung mga hindi pa bukas, talagang hinuhu ko sa kama ko talaga yung mga bote, hinahagis ko sa excitement, at talaga nagsisisigaw ako, ito na talaga, ito na magpapayaman sa akin, itong Yusana na to, itong mga products na to. Ay, nako guys, grabe. Talagang iba. Sabi ko, how I wish, no? Meron kaming camera na na-capture yung moment na yon. Talagang iba, no? Talagang best actor. Okay, ang aking performance doon. Matindi talaga. Okay? So, okay, at dahil doon, talagang sabi ko, aaralin ko talaga to. Aalamin ko kung paano talaga mag-succeed dito. Kasi na-inspire ako sa mentor ko, hindi raw siya college graduate. Okay, wala daw siyang diploma. Versus sa akin, tapos na tapos ako, 'di ba? Tapos sabi niya, hindi naman ako nagkaroon talaga ng trabaho sa mga prestigious companies. So in short, parang ramdam na ramdam ko na kung siya nga nung panahon na yan, kumikita siya ng 70,000 a week, 80,000 a week, at sobra akong gigil na talaga ba meron ditong hindi college graduate, hindi man lang nag-masters or PhD, pero kumikita siya ng 80,000 per week, sampal to sa akin. So in short, na-inspire po ako sa kanya. Ang naisip ko, kung kaya niya, kaya ko din. Right? Guys, pakitype nga, no? Kaya ko din. Okay, with all the exclamation points. Okay, kaya ko din, ilagay mo dyan, kaya ko din. Kasi naniwala ako nung time na yon, kung kaya nila, kaya ko din, imposible hindi ko to kakayanin. Okay, but ako naniniwala na kakayanin ko to. Because ang sabi nila sa akin, may mga trainings. So anong ginawa ko? Sabi ko, oy Edu, ikaw nga sa sweldong magkano? 200,000. Although napakalaki na noon, di ba, nung time na yan. Pero di ba, grabing trainings ang dinaanan mo? Di ba? Ang dami mong pag-aaral na ginawa. Okay, libo ang libro mong binasa, articles mong binasa, di ba? Bago mo marating yan, imagine mo yon, di ba? Tapos dito daw, no? Magkano, di ba? Parang anli ang pwede mong kitain. So sabi ko, I will go pro. No, I will go pro. Kasi for sure, yung tao na to, okay, na kumikita ng 80,000 per week, malamang professional talaga to. In short, inaral niya kung anong meron talaga dito. Inaral niya produkto, inaral niya yung compensation plan, inaral niya ang leadership. Diba? So sabi ko, aaralin ko din yun. Sabi ko, for sure, hindi to mahirap kasi para ang tingin ko naman, saan ba ako nakuha sa product? Nung makita yung compensation plan, nakuha na rin nila ako sa business park, nagagawin ko ang business. Sabi ko, di ba, yun lang naman dalawa na yon. Sinabi pa niya, who knows, in the future, makaresign ka sa trabaho. Kapag kumikita ka na talaga ng malaki, kapag nadoble na talaga yung kinikita mo dito, nadoble na ng Yusana, gusto ko na rin yon. Kasi nung time na yon, napapagod na rin talaga ako magtrabaho, di ba? So guys, sabi ko, attend trainings lang. So anong ginawa ko? Attend training.
Gabi-gabi, pagkatapos ng mga presentation, may training, pasok ako sa training. Okay, tapos na ang presentation, walang training, tatawagan ko, upline ko, mag-uusap kami, itinitrain niya ako. Training pa din yun. O kung nasaan siya, pupunta ako, may kasama siyang ibang associate, pupunta ako, training pa din yun. Kahit pa sabihin mong abutin ng madaling araw, okay lang yun. Okay lang akong abutin ng madaling araw kaysa abutin ako ng pagtanda na hindi pa nakakabayad ng utang. Tama ba? So sa akin, okay yun, di ba? Yes, no? At talagang face-to-face na training pa talaga noon. Walang ganito. Tama ba? So ganun katindi, di ba? So talagang, ang labanan talaga is palaliman ng desire, di ba? Na talagang makaalis sa current situation mo at makuha mo talaga yung mga pangarap mo. So sa akin, sabi ko, hello, nagpunta ako dito, bankrupt. Ano ipagyayabang ko sa inyo? Nagpunta ako dito, walang-wala, di ba? So kung ano sabihin ng upline ko, ng coach ko, ng mentor ko, go na. So in short, hindi ko na pinahirapan ng sarili ko. Wala nang sabotage. Ang inisip mo na lang, Edo, para sa iyo yan. Ang matututunan mo dyan, probably magpapasok ng milyones sa bank account mo. Punta ka na, di ba? So ganun ang dala kong mindset. Every training has a potential to bring what? Millions sa aking pocket. So sabi ko, wala, hindi ko napapahirapan ng sarili ko. At hindi naman deserve ng upline ko na pahirapan ko siya. After all, bonus na lang naman yung upline. Tama? Bonus na lang siya. Sabi ko, bonus lang naman siya, di ba? For all, di ba, hindi niya naintindihan. Malalim na talagang hugot ko. Okay? Kaya nga sinasabi ng mentor ko na yan, naku si Doc Edu, perfect na downline talaga yan. Hindi mo na talaga imo-motivate yan. Hindi mo na talaga sasabihan yan. May kusang palo talaga yan. Talaga po. Totoo po. Hindi niya na po kailangang sabihan. Hindi niya po kailangang i-follow up. Why? Uhaw na uhaw po akong umasenso. Ibang level po ang pagkauhaw ko. Kahit puyatin niyo ako ng puyatin, basta ang kapalit niyan, aasenso ako, makabayad ako ng utang, makakaalis ako sa nakaka-stress na utang, okay lang po yan sa akin. Guys, ganon. Ganon talaga. Tama? So, try to check, no? Try to check yung motivation mo because magkakaiba tayo eh. Magkakaiba tayo ng motivation, magkakaiba tayo ng nakita, magkakaiba tayo ng ipinunta dito. But nevertheless, training. Tama ba? Training. Yan talaga yung makakatulong talaga sa'yo. So I decided to go pro. Go professional. Tama? Go professional. Can you all type go pro? Okay, go pro. Go professional. Diba? Yung mga highest paid doctors, nagkaroon sila ng extra aral. Yung mga highest paid scientists, nagkaroon sila ng mga extra aral, further studies. Tama? Yung mga mahusay na, yung mga professional athletes, nagkaroon sila ng extra trainings. Alam mo yon? Extra oras na ginugol nila. Ganun talaga tama? Ganun talaga. So sabi ko, go pro lang talaga. Tama? So wala nang arte, wala nang hanas, wala nang drama, go. Yun po yung attitude na ipinamalas ko. Hindi ko sa upline ko ipinamalas yun. Ipinamalas ko sa sarili ko. Tama? Okay? More than kay upline, ipinamalas ko po yan sa sarili ko. Because sino ang titira sa bahay na mabibili ko? Ako! Sino ang sasakay sa kotse na mabibili ko? Ako at ang pamilya ko. Tama? Sino ang makikinabang sa kinikita ko? Ako at ang pamilya ko. Tama po ba? Ganon kaklaro sa akin. Kaya sabi ko, bonus na bonus si upline. Kung tutulungan niya ako, kung i-guide niyo ako, bonus na bonus yun. Pero, okay, sisiguraduhin ko talaga, di ba na kahit ako, di ba? Hindi na ako aasa sa kanya. Motivation or whatever, talagang makukusa na ako. So, ganon, okay? So, can you all type, attend trainings to remind yourself? Ayan. Attend trainings. Okay? So, what else? Okay? Talaga naman, no, kung hataw at hataw, talagang mapag-group presentation, one-on-one, okay? Indyanin man ako ng aking prospect, ng aking guest, alam mo yon, sumugod sa ulan, sa baha, go lang talaga. Go lang. Talagang ang target ko noon is at least 6 na presentations, 4 na assist, 2 personal. Ganyan ko siya ginawa, no? I was starting. Okay? I was starting. Diba yung aking, I'll show you later yung aking naging result. And yun ang pag binalikan mo, kaya pala si Doc Edo kumita ng ganon, first 3 years. Kaya pala si Doc Edo kumita ng ganon kalaki, 2.5 years. Kasi po,
aside sa training, syempre ina-apply natin yan, di ba? Apply, apply, apply. O anong application yan? Presentation, presentation, presentation. Eh bago ka naman magkaroon ng presentation, di ba nagkaroon ka muna ng prospecting, inviting, tama? Mga ganon, okay? Ayan, mga presentations, talagang walang tigil, okay, hanggang sa ngayon. What else? Yes, coach. Yes, mentor. Yes, corporate, di ba? So, kung ano sabihin ng coach, ng mga mentor, go lang, sige, execute. Okay, kung ano sabihin ng corporate, sige, go lang talaga, magtulungan tayo. Kasi parang, ang sa akin, wow, may bonus na naman. Merong apply na tumutulong. Merong apply na nag-e-effort. Tama ba? Kasi, di naman sila kasama sa binayaran ko dito. Tama ba? May corporate na tumatawag sa akin. Wow, grabe ang ganda ng negosyo ko. Talagang, sabi ko, talagang grabe tong business na to. So yes, coach. Genuine yes, coach. Okay? Talagang pag sinabing, pag nag-yes coach o nag-yes mentor ako sa kanila, genuine. Tama po? Talagang totoo. Talagang ginagawa ko kung ano talaga yung pinag-usapan namin. Okay? Ini-execute. So, check yourself. Yes, coach ba ako o yes, mentor ba ako? Or yes, coach na labas sa ilong? Tama ba? Check mo yun eh. Kasi kung sincere ka sa yes, coach mo or yes, mentor mo, I'm telling you kapatid, may mangyayari talaga sa'yo. Okay? If you have notebook dyan sa tabi mo, kung may notebook ka lang din naman, isulat mo sa isang page dyan, okay? Ang napakalaking yes, coach or yes, mentor. Isulat mo yan. Yes, coach, yes, mentor. Para pag binuksan mo yan, makikita mo, ito yun reminding you na makinig ka sa coach, makinig ka sa mentor. Kasi sabi ko, ayaw na ayaw kong sayangin ng experiences, very rich experiences ng mga mentor ko ng panahon na yun. Si Mentor Ed, ilang years, di ba? Ilang years na nag-business na ganito. And he was successful sa lahat ng companies niya before. Di ba bago siya nag-Usana, he like had 12 years. Mentor Natsunyo, ilan ding years niya? Mga 9 years? Okay? And other mentors ng panahon na yon, sabi ko, Edu, maging smarte ka dito sa negosyong to. Kung smarte ka sa libro, kung smarte ka dyan sa trabaho mo, maging mas smarte ka dito kasi pera ang pinag-uusapan natin dito. And sorry na lang ha, Edu, alam mo naman, naranasan mo sa hospital, pera ang labanan. Pupunta ka sa restaurant, gusto mo ng masarap na pagkain, pera ang usapan dyan. Okay, gusto mo ng comfortable life, pera ang pag-uusapan dyan. Tama ba? So, kung tuturuan nila ako, kung may sasabihin sila sa akin na makatulong sa paglaki ng business ko, maraming salamat po. Yes, coach. Yes po, mentor. O yun, di ba? Yes, coach, yes, mentor, because sobrang dami, sa totoo lang, sobrang dami ng sana naging successful sa kanilang Usana business, sa kanilang Usana career. Kung naintindihan ang yes, coach, yes, mentor, humility. Tama ba? Kung humble tayo. Kung wala ka pang narating, imagine mo, mentor Mads, mentor Josh, mentor Dayan, mentor Marky. Di ba? And the rest of the mentors. Ang lulupit ng mga to. And these people have results. These mentors have results. Tapos hindi ka makikinig kapatid. Sayang. Sayang, hindi ka nagiging smart. Hindi ka nagiging smart. Huwag mong sayangin ang 12 years na experience namin na mentor Mads. Nina mentor Diyos, huwag mong sayangin kapatid. Marami na kaming pinagdaanan, maraming beses na kaming nadapa at bumangon at natuto. Pag hindi mo papakinggan, wala ka pang result, although 1 year ka na. Wala kang result, although 2 years ka na. Wala ka pang result, although 3 years ka na. Kapatid, ito na siguro ang kailangan mong tingnan. Mag-yes coach ka na, mag-yes mentor ka na. Sa totoo lang talagang, awang-awa na ako dun sa mga taong gusto sana may mangyari sa kanila. Pero dahil ang tigas ng ulo, hindi nakikinig, hindi nagpapaturo, may gustong kanya. Tama ba? Walang nangyari. Sayang. And sabi ko, predicted ko na ang mga nangyayari sa mga ganyan. Yan ang mga nawawala. Diba? Yan ang mga nagkukwit. Diba? Sobrang sayang talaga. Kaya guys, no? Okay? Yung sinulat mo na yes coach or yes mentor, okay? Parati mong buklat-buklatin yung notebook na yan. In 5 years time, isa ka na sa kikita ng 50 plus million, parang $1 million club ka in 5 years. From now. Okay, tandaan nyo yan. Okay, so yan ginawa ko. Yes coach, yes mentor. Utakan lang naman dito. Diba, pagiging mautak lang naman na makinig ako sa kanila. Diba? Parang, huy Edu, ano ka ba? Parang, ang lakas ng loob mong sabihin na ang galing-galing mo sa academe, pagdating mo dito sa Usana, kulelat ka, parang, ano nangyari sa'yo?
'di ba? Huwag mong pairalin yung attitude mo sa labas. Dalahin mo yung mag-ano ka ng panibagong attitude dito. Magpaka-humble ka, Edu, sa mga coach dito, sa mga mentor dito. The fact na hindi mo kinikita ang kinikita nila, meron silang alam na hindi mo alam. Do you guys agree? Type yes. Kung nag-agree ka, okay? So, baka may mga ibang mga nasaktan dito, no? So, hindi ko naman po talaga intensyong manakit, no? So, ang sa akin lang mga kaibigan ay pagpapaalala, no? Na kasi iba talaga kapag tayo ay, humble, kapag tayo nakikinig. Iba ang wisdom, okay na mga mentor, sa totoo lang. And sa tinagal-tagal ko na sa USANA, di ba? 12 years na ako mahigit dito. Wala pa ako nakilala nagko-coach o nagme-mentor dito na dadalhin ka sa kapahamakan or dadalhin ka sa hindi maganda. Wala pa akong nakita. Kilala ko personally. Okay? Mentor Josh, Mentor Mads, Mentor Marky, Mentor Dayan, Mentor Tonton, okay? Mentor Dennis, and everyone, okay? Kilala ko po yung mga yan. Kilala ko yung kung saan kayo gustong dalahin ng mga yan. Mga kapatid, makinig po talaga kayo, okay? And always execute, okay? Always go back to the basic. Always have bias for action. Okay, bias for action. Ibig sabihin, meron kang inclination all the time to take action. Tama? Always. So ano yung mga yan? Simple lang, prospect list. Parati mong i-update ang prospect list mo. Araw-araw, nadadagdagan ba yan araw-araw? Alam mo yon, prospect list mo. Mag-invite ka everyday, mag-set ka ng appointment. Mag-present ka everyday. O ako, bukas may presentation ako ng alas 3. O, alas 3 may presentation ako. Bukas, sa Wednesday ng lunch, may hinihintay akong confirmation. Okay, ng isang cold market lang naman yon. Pero, kitang-kita ko na successful siya. Sabi ko, Sir, I can see that you are so successful and taga Makati lang din naman po pala kayo. Can we have lunch? Kasi ako po yung tao talaga na gustong-gusto ko pa talaga nagipag-usap sa mga successful na tao because I want to learn from them, from you. Okay lang po ba? Treat ko na po? O ganon. O sabi niya, okay, sige sir, i-confirm ko po Monday ng gabi. So baka pagkatapos ko dito may confirmation na. Nag-i-invite ako, di ba? O, presenting. Kasi ang ganda-ganda ng 2024, di ba? O, ang tawag doon sa ganong style ko, consultation approach. Kasi somebody na parang ininalagay ko sila doon sa position na parang they're higher than me, they're better than me, mas mahusay sila sa akin, ganon. So parang consultation, parang consultant approach. 'Di ba? Tapos yung kanina naman sabi ko, "Hoy, mate, alam mo ba, may business kami ni Stan. Tingnan mo lang. Attend ka bukas. Pasok ka lang sa Zoom." O anong sabi niya? Okay, sige. Sabi ko, I'll send the link. Alas 3 bukas. O yung bukas. Sabi niya, okay, sige. Walang kaano-ano. Parang napaka-normal lang na, uy, mate, may business kami ni Stan. Okay, si Stan kilala niya. Okay? Classmate din namin. Tapos ang dali-dali lang kausap. Ito, titingnan ko yung message ko sa kanya para actual yung makita. Ito, Yan. Ito lang sabi ko. 12:55 PM kanina. Mate, may business kami ni Stan. Online lang din. Tingnan mo bukas kahit Zoom tayo. Ano sabi niya? Okay. 3 to 3:30 PM bukas, okay sa'yo. Sige, may kinig ako. Tapos, I'll send the link. Ayun, pinusuan niya na. Ganun lang. Wala na akong sinabing kung ano-ano na para magmukhang complicated pa. Tama? Ganun lang yon. So, have bias for action kasi ito magdi-deliver ng SBP, ng points. Okay, yung actual na. Di ba na magpipresent na tayo. Di ba? Yun din ang patotoo na ginagawa mo ang business. Di ba kapag may kausap ka? Tama? And then yan, presenting. Pero killer presentation dapat. No? Killer presentation. When I say killer presentation, talagang nandun yung nandun yung iyong posture. Tama? So hindi pa rin ikaw ay nagmamakaawa or what. Hindi ganon. Okay? And then yan, closing. Ang goal ko parati mag-on the spot. No? Maka-on the spot. And then, ma-follow up within 24 to 48 hours. And then pag nag-join, tutulungan ko siya mag-start. Bibigyan ko siya ng NDO. Ganun lang. O paano magsimula dito? O like, pagkatapos natin mamaya, mag-NDO ako dun sa bago kong napa-join. Sa bago kong direct sponsor. Help him get started. Ganun lang. Diba? So, why USANA? Kasi naman, diba, saan pa ba tayo? Diba sa number 1 na tayo? Kaya magdinegosyo pa ba ako ng tradisyon? Marami ba pinagkakakitaan? USANA talaga. Pag dinegosyo pa ba ako ng iba? Hindi na. 12 years akong buhay na buhay sa USANA. And sobrang kita ko yung stability ng company. Sobrang ganda ng company. Nakita ko na ang planta sa Amerika. 4 na beses na ako nagpunta sa planta. Diba?
Oh, sobrang dami ko ng picture dito sa Albert Einstein Award ni Dr. Myron Wentz. Sobrang dami kong picture dyan. Okay? And nakausap ko na ang mga, you know, nakita ko na ang mga, nakausap ko na, okay, face to face, one-on-one. Kahit yung ating presidente, kahit yung ating CEO, naka one-on-one ko na yung mga yan. So alam na alam ko na ang direction ng company in the next 5, in the next 10, in the next 15 years, mga kapatid. Aalis pa ba ako dito, di ba? Kalokohan na pag umalis ako dito, di ba? Nasa best na nga ako eh. Magbebenta pa ba ako ng kung ano-ano? Ito na nga yun eh, di ba? Right? Oh, dito na. Talagang dito na talaga. And, pinangahawakan ko talaga yung nakita ko talaga dito, guys. Kaya, alam nyo, nakarating ako sa gantong level din talaga na 12 years. But up to this time, never pa ako nag-entertain ng mga kung ano-anong ibang pagkakakitaan. Sana talaga. Okay? Solid na solid. Okay? Yan nga, sabi ko sa inyo kanina, dito na tayo sa number 1. Pakitype nga guys, number 1. Okay? Dito tayo sa number 1. Okay? Ayan. And of course, no, yung business side, nung ginawa ko na nga, no, at nag-take action na talaga ako, talagang guys, sa laki ba naman ng aking kailangan bunuin, no? Sa laki ng aking binubuno, sa laki ng utang ko, imagine mo 6.2, nag-i-incur ng interest. Sabi ko na ko, kailangan ko talagang bilis-bilisan talaga to. And, well, yung bilis, hard work talaga. Sabi ko, hard work ko to. And by bilis, dadamihan ko ang kakausapin, susundin ko yung coach ko, yung mentor ko, basta kung ano ipagawa niya sa akin, gagawin ko. Ganun lang, okay? Hindi na ako mag-iisip ng kung ano, basta ako execution. That's it. So imagine nyo guys, no, first month in the business. Okay, first month. Okay? So, ayan, may kita nyo, 4,140, 8,280, or $200 that time. $200, 8,280, 41,400. Total yan is 62,100 first month. Nabawi ko yung inilabas ko na almost 40,000. Nandyan yung mga produkto, hindi pa namin ubos gamitin. Pero kumita ko ng 62,100 kasi nga iba ang galawan ko. Kasi nga binilisan ko, pinaspasan ko, binago ko yung pacing ko. Sabi ko, bibilisan ko. Pero kapag ginawa mo siya ng ganon, magre-reflect talaga sa result. Tama? So sabi ko, medyo malaki-laking part-time to, malaki-laking racket ito. 62,100. Book writing, book editing, yung mga working money na ibinibigay sa akin ng company. 'Di ba, ng mga publishing companies, magkano lang ibinibigay nila sa akin dito? Wow, 62,100, 'di ba? Sa isang buwan, sabi ko, pwede itong lumaki. Okay? Pwede itong lumaki. So, ayun. Right? And then, okay, sumunod. Okay, second month. Second month, imagine mo, mas malaki kaysa sa first month. Kung ang first was 62, ito is 86. 'Di ba? Parang 20, magkano napadagdag? Okay, parang 24,000, 'di ba? Nag-increase. O imagine mo, 8,280, 8,280. Nagkaroon ako ng week na 57,000, tapos 12,000, that's 86,940. 'Di ba? O imagine that. And then third month, dito ko talaga nakita na, hindi pala to talaga racket. Talaga palang negosyo to. Totoo talaga siyang business. Why? Imagine mo, third month, 259,000. Third month lang yan, ha? 70,000 isang linggo. Diba? Magka-level na kami na nag-invite sa akin 3 years ago. Tapos 74,000, 75,000, 38,000, 259,000. 2 years nga siyang ahead sa akin, diba? Pero dahil talagang kinukuha ko ang kanyang kaalaman, nagpapacoach ako sa kanya, look, nag-reflect talaga sa aking business result. Nag-reflect talaga 259,000. So sabi ko, ang laking negosyo nito because ang aking negosyo ay 6, hindi man lang ako pasukan ng 30,000 man lang. 'Di ba? 30,000 man lang doon sa mga stores na 'yon, combined profit ko sa lahat ng 'yon. Hindi man lang naging 30,000 sa isang buwan. Samantalang to, isang business lang naman to, 259,000. Sabi ko nako, hindi ko na to tatantanan. Hindi ko na talaga to titigilan. Idediretso ko na talaga to. Gagabi-gabihin ko talaga to. I will make my hataw consistent. Gabi-gabi. Tama? So yan po talaga yung ginawa ko. Okay? So third month. And then the rest, nagdire-diretso na po yan. Okay? Hanggang sa eventually, ayun, isang taon, okay? I think ito, 2.5 years. Imagine nyo, no? Kung makikita nyo dito, no, sa background namin, kumita ako ng 8 million.
2.5 years part-time in this business. Isa ako sa mga, ayan, 8 million peso earner, okay? Nung panahon na yan, 2.5 years ko, first 2.5 years. Plus 6 months, that's 3 years. Okay, umabot po ako na magkano? 10 million pesos. Ayan, di ba? Nakalagay dito sa LED. Okay? Sa background. Yan, makikita nyo, 10 million, di ba? So, posible, pwede pala. So, dun sa 2.5 years pa lang, imagine nyo, 2.5 years pa lang, guys. Tingnan nyo, debt-free na ako. Diba kasi 8 million ang kinita ko, ang utang ko 6.2. Bayad lahat yon. Fully recovered. Bounced back financially. And imagine nyo na sa computation ko doon sa 6.2 million, na kung sa sweldo ko dadaanin, that will take me 25 years. Thanks to you, Zana. Nagkaroon ng tuldok. Nagkaroon ng period. 2.5 years. Diba? Yung supposed na 25 years na pagbabayad ng utang, naabutin ako ng 55 years old kasi I was 30. O imagine mo, in just 2.5 years, nabayaran ng Yusana, mga kaibigan. Pero again ha, tinarbaho ko po yan. Talagang puyat kong puyat because there's no other way. Gusto kong makapagbayad ng utang na malaki in a short span of time. Diba? Totoo tong negosyo, paghihirapan ko to. Sabi ko, okay lang. Basta ang importante mabayaran ko, guys, hindi ako binigo ng opportunity given yung amount ng effort na inilabas ko talaga. Tama? So, sino dito ang ganon? Nasabihin mo one day, debt-free ka, okay, naka-bounce back ka, tama? Or may savings ka, liquid ka, and imagine nyo, no, in 3 years time na yon, na 2.5 years, bayad ang utang, guys, na isa katuparan ko din ang pangarap ng typical na Pinoy. Magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay. In 3 years na yon, sama-sama lahat. Nabayaran ang 6.2, nakabili ako ng sasakyan na 1.1 million Ford Escape. Talagang, kung makikita nyo, di ba yung aking plate, EDU, di ba, EDU, special plate yan, 848. Nagbayad ako ng 20,000 dyan. Talagang, kasi pangarap ko to eh. Di ba, proud na proud ako, tuwang-tuwa ako. Tapos nakabili ako ng bahay. Imagine mo, in just 3 years. Di ba, hindi yan kakayanin sa employment kahit mag-abroad ka. Sa totoo lang, hindi basta-basta. Kahit mag-abroad ka, in 3 years, nagbayad ka ng 6.2, kapatid. Tapos nagkabahay ka pa sa isang prime location sa Lipa, Batangas. Nagkaroon ka pa ng sasakyan na nabayaran mo. Di ba? Oh my God, this is 3 years, mga kapatid. So that's the power of Yusana. Kaya sabi ko, talagang hindi na ako aalis dito. Aalis ako sa trabaho ko, pero hindi ako aalis dito. Eto na talaga yon. Tama ba? Right? Tapos, sige lang, trabaho, dire-diretso. And then after some years, okay, remember I started 2011, 2019, umalis ako ng Pilipinas, nagpunta ako ng US, okay? So mag-isa ako, nagpunta ako ng US, nag-travel ako, nagpunta ako sa ilang states ng US yon, okay? 8 states ng US, 6 na linggo ako doon. Wala akong communication sa Pilipinas, sa mga associates ko, because I was checking kung talaga bang kikita ba talaga ang Yusana na yan, nang wala ako, wala namang communication, etc. Guys, imagine nyo pagbalik ko, more than 1 million pa din ang aking kinita, di ba? Wala ako sa Pilipinas. Nagbabakasyon. So sinasabi nilang passive, sabi ko, ay matindi. Kasi although bago ako umalis, talaga namang years before that, nagpapassive na ako ng magkano, di ba? Pero yung mag-passive ka ng 1 million, di ba, in 6 months, that was 2019. Ibang level talaga tong business na to. Wala naman akong paki sa business na to. Wala akong communication. Tama? So sabi ko, makukuha talaga ang passive. Pero hindi naman yung agad-agad na after 1 year ba? After 2 years ba? Hindi naman ganon-ganon. Depende sa kung anong passive income ang gusto mo. $50? $100? Pwede naman. 2 years, 3 years na effort. Pero kung gusto mo talaga ng malakihan talaga, I suggest, mag-focus ka talaga sa trabaho. Mag-focus ka talaga sa effort nilalabas mo talaga dito. Tama? And nagkaalaman nung 2020, di ba, nung pandemic, 2020, 2021, lahat naman tayo, di ba? Nagkaalaman kung sinong negosyo ang matatag, di ba? Imagine mo, no, takot tayong lumabas pare-parehas. Ako, takot din akong lumabas. Siyempre, laki ng kita ko, highly liquid, tapos tatama na ako ng COVID, tapos mamamatay, parang, wow, hindi naman pwede yon. So, ayaw ko lumabas. At nasa bahay lang ako. Pero guys, week after week, after week, after week, after week, after week, di ba? Imagine nyo naman yan. 3 months, 3.7 million, sobrang dami ng depressed. Ang dami ng talagang umiiyak ng mga panahon na yon.
Tama? Pero imagine mo, may isang kagaya ko, di ba, na talagang nagpagod sa Yusana, nag-effort ng todo, ito yung kapalit. Right? Ito yung kapalit. Kaya sabi ko, grabe, it was just a casual decision. As I look back, sige, go, bili ako ng product. And then yung, sige, gagawin ko ang business. Hindi ko naman masyado pinag-isipan yan. Tama? So yes, napaka-busy ko, wala halos time, pero sabi ko, gagawin ko to ng time. Ito yung dapat kong bigyan ng time. Tama ba? O yun ang nangyari. Hanggang sa nakatikim ako ng magkano mga income, kalahating milyon, kada linggo. Sabi ko, wow, grabe, pwede pala ang 2 million isang buwan. Tama? Imagine mo yun, di ba? So, may mga nangyari, di ba? Siyempre, financially, talagang wow. Okay? And I remember, no? Talagang nakapagpundar ako ng todo-todo sa Yusana. Sobrang dami kong naipundar, ang dami kong properties na na-acquire. And you know what? Nung lumabas ang anak ko, no, sa ospital, nung umuwi na kami, ng anak nitong last year, di ba? August, pagbalik namin ng Batangas, imagine nyo, 6 na titulo ng lupa ang naghihintay sa akin. Lumabas ang mga titulo ng lupa na binili ko noong 2020 and 2021. Imagine mo, di ba parang sabi ko, grabe. Di ba sabi ko, thankful to God for all His provisions. Queen Hannah, anak ko to si Queen Hannah. Queen Hannah, anak, ito ang ilan sa mga katas ng pagsisikap sa negosyo ni na tatay at inay mo. Tama ba? O imagine mo, no? Dok Edo, wala kaming lupa. Okay? Para kaming squatter sa probinsya. Maynila, wala rin naman ako na-acquire doon. Pero imagine mo, di ba? Ang lawak ng aking mga lupain. Kasi bakit? Dahil dito, no? Sa Yusana. So guys, gusto ba natin yung ganon, guys? Okay? Financially. O marami ako natutulungan mga tao, syempre. Pamilya ko, natulungan ko. Marami akong, and all the, perks ng buhay. 2020 lockdown, bili ako ng mga properties. Wala akong paglagyan ng pera ko, pasok ng pasok ang pera. It's time to invest, di ba? 2021, ay nako, larga sa mga investment. Okay? Tapos yung aking farm, tama? Financially talagang naibigay ng Yusana talaga at patuloy na ibinibigay. Pagdating sa oras, guys, imagine nyo, talagang nagkaroon ako ng oras para sa anak ko. Imagine nyo, hanggang sa pinapanganak siya, ako yung pumutol ng pusod niya, di ba? Kasi meron akong time. Hindi ako absentee father. Hindi ako absentee parent. May time ako sa anak ko. Nandyan ako kasama ko sa St. Luke's, di ba? Imagine mo yung ganon. Araw-araw. Talagang non-negotiable yan. Ako yung nagpapaaraw sa bata. Right? So hanggang ngayon, di ba? Ginagawa ko talaga yun because I have time freedom. Kasi wala naman akong trabaho. Tama? So imagine that, no? Doon pa lang sa time, sobrang panalo na wala akong boss. Imagine mo na-achieve ko yung ganong life. Again, di ba? Dahil tinarbaho. Okay? So imagine mo to, no? Nasa Baguio lang kami nung Christmas, ganyan. Pero imagine mo, nasa Baguio kami, magkano kinita ko ng week na yon? 248,000. I was in Baguio, kami mag-anak. But that last week of December, imagine mo, 248,000 ang kinita ko. Nasa Baguio lang. Tama? Ibang level talaga sabi ko tong Yusana to. So again, no? Yung mga travel, because yan may time freedom, lahat ng ibinigay ng Yusana, talagang, alam mo yon, napakarami ko ng bansa na napuntahan, nalibot, ng iba, pabalik-balik na. Okay? Dahil nga din, okay sa Yusana, mapa-local, mapa-international, lahat po yan. Kaya, di ba, ang daming mga travel incentives ngayon. Ako ay suggest talagang karirin nyo, kuhanin nyo, kasi talagang iba, no? Iba talaga ang Yusana lifestyle. And ito, di ba, meron tayong Las Vegas. Ang picture ko po na yan ay nasa Las Vegas ako, di ba? Las Vegas, Nevada. And talagang pag nandun ka, oh my God, may ganito pa ng lugar. Bakit sobrang ganda ng lugar na to? Tama? Parang lahat na lang dito sa lugar na to, ginalingan. Tama? So, talagang mabibighani ka sa mga experiences, sa pagkain, sa napakaraming mga kakaiba na makikita mo doon. No? Kakaiba ang mga tao. Kakaiba din yung mga pagkain. As in, ang dami-dami mga kakaiba dito sa Las Vegas, Nevada na to, di ba? Kaya nga, what you see in Vegas, what you experience in Vegas, di ba? Stays in Vegas. Kasi kakaiba talaga dito. Kaya guys, no? Sikapin nyo. Okay, wag kayong papag na hindi nyo makukuha talaga ang Las Vegas. Tama? And business-wise, no? The future of business is in here. Okay, we again, no? In the health and wellness industry. Okay, nandito tayo sa network marketing na napakagandang business model. Big opportunities for growth and profit with a little startup cost. Alam natin yan. Leverage income eventually. The ability to set your own schedule and your flexibility and freedom. No restrictions on education, experience, age, background.
a chance to grow as a person by overcoming challenges, achieving goals, etc. Ito yung reason kung bakit best na best talaga tong Usana. Best na best talaga tong business na to. Tama? And syempre, at the end of the day, we're faced with what? Two kinds of income. One is linear and the other is leverage. After immersing myself, di ba? Sa mga gantong klase ng mga income, sabi ko, dito talaga ako sa leverage income. Dito ako sa papuntang passive income. At ang pinakamatindi, mapapamana ko pa to. Tama? So okay lang ba guys, no? Paki-type naman. Okay, passive. Because 3 years from now, magsikap ka lang, magsipag ka lang. 5 years from now, itodo mo lang, magkakaroon ka ng passive income. Magkakaroon ka ng residual income, magkakaroon ka ng leverage income. And you will have all the time sa pamilya mo, sa mga special na tao sa buhay mo, and sa mga bagay na gusto mong gawin. Tama? So yan po talaga. So in closing, no, gusto ko lang pong i-share sa inyo, okay, itong libro na binabasa ko, okay, this book is Winning the War in Your Mind. Okay? Winning the War in Your Mind. So, it's about changing your thinking and about, as a result, changing your life. So, anong sinasabi dito sa book na to? Tama? Kasi di ba parang I think, na-inspire naman kayo sa aking journey na parang, parang walang-wala, okay, nagsikap, nagkaroon ng magandang trabaho, nakaipon, pero may nangyari sa pamilya niya, ubos lahat, pero bumangon siya sa pamagitan ng traditional, pero wala rin naman nangyari doon. Nagkautang-utang lalo, nalugi, nakita niya ang Usana, sineryoso niya, GoPro siya, ginalingan niya, blah, blah, blah. At sobrang laki ng kanyang na-create na result, di ba? So, in 12 years, is isa na ako sa mga naka $2 million, okay? $2 million club na, okay? Kung meron pang ganon, okay? In 12 years. So, ito, okay? Ito din yon actually. Pag binabalikan ko tong binasa kong libro last month, parang ito yung mga ginawa din namin. Diba? I mean, hindi lang ako, kundi sana Mentor Mads, Mentor Josh, mga Diamond Directors, okay? Ayan. So, ito yung isa sa mga lessons I would like to share with you. Lesson 1, okay? Again, we're talking of winning, diba? We want to be a winner. Okay, pakitype nga, I'm a winner. Okay, pakitype nga, I'm a winner. Okay, so winner ka. Gusto mo talaga mag-win. Kasi ang daming naka-offer, okay? Ang daming nandyan nakalatag this 2024. You want to win. Okay, kapatid? Ito rin naman yung aming ginawa. Ito rin naman yung utak namin noon. Lesson 1 sa libro na to, our thoughts have a powerful impact on our emotions, behaviors, and ultimately our reality. Guys, our thoughts. That means our mindset. Diba? Our thinking. Talagang grabe. Powerful ang impact niyan talaga. Diba? May impact siya sa emotion natin. Mag-isip ka na magaganda. Excuse me. Mag-isip ka na ikaw ay qualifier na, papunta na tayo ng Amerika. Ibang impact niya sa emotion mo, sa attitude mo. And of course, sa reality mo, di ba? Kaya yung thoughts na yan, yung mindset na yan, napaka-powerful yan, guys. When we focus on positive thoughts, we create a more positive outlook on life, which can lead to greater happiness, success, and resilience. Di ba? So, ginawa namin yan eh. Yung kakatrain at ang kami ng training, yung mindset namin na align, na ayos, naging positibo kami. At sabihin mo may mga nangyayari hindi maganda, pero positive pa rin kami. Saan kami dinala? Tama? Kaya sabi ko, totoo to. That our thoughts, our mindset, our thinking. Number 2, all of us have limiting beliefs that hold us back from achieving our goals. Meron tayong duda, meron tayong takot, di ba? May ganyan tayong mga limiting beliefs. Kasi siya ganito, kasi siya ganito, kasi siya ganito. O kasi hindi ganito, kasi ganito, di ba? Mga self-limiting beliefs. These beliefs are often based on past experiences or negative thoughts about ourselves. However, we can overcome these beliefs by challenging them and replacing them with more positive and empowering beliefs. Tama? Kaya nga attend ka ng training, kaya nga magsasama ka sa mga coach, sa mga mentor. Tama ba? And talagang maging kumbaga hindi naman tayo mga bata. No? It's time, di ba? It's time for you to realize na, alam mo yon, lumarga ka na, lumipad ka na. Di ba? Huwag mo na isipin yung kung ano-ano. Huwag ka na mag-entertain kung ano kaya sabihin ng mga ganto. Wala ka ng ganon. Go! Magpakagaling ka na talaga dito kasi walang katulad ang Usana. Tama? So, tanggalin mo na yung mga limiting beliefs na yan. Okay? Kasi magaling ka. May potential ka. Pakitype nga, magaling ako. Okay? Pakitype nga, magaling ako. You say that to yourself every day. That's what I tell myself also. Magaling ako. Bilyonaryo ako. Alam mo yon? Healthy ako. Ganyan, di ba? So, ito po, magaling ako. Magaling ka, di ba? May potential ka. Yan ang i-entertain mo rather than mga self-limiting beliefs kasi yan din talaga yung sumisira sa marami, di ba?
Yan, mga ganyan, di ba? Ilagay mo dyan lahat ng gusto mong declaration. Okay, and 3, self-discipline. Self-discipline is the ability to control our thoughts, emotions, and behaviors in order to achieve our goals. It is essential for success in any area of life. We can develop self-discipline by setting goals, making a plan, and taking action consistently. Yan din po ang ginawa namin. Kaya kami nananalo, kaya kami nagwi-win. So again, no, for you to win, ito, dapat klaro ang goals mo, may plano ka, and magtitake ka talaga ng action. Okay? Yun po talaga. Okay, and of course, not the last lesson, okay, is about what? It's about resilience. Talagang nagpamalas, no? Wala kang makikitang nag-succeed na hindi nagpamalas ng resilience. And even kami po lahat dito talaga na 10 years and above na sa business na to, talaga nagpamalas kami ng resilience. That is the ability to bounce back from setback and challenges. If you're experiencing that, you have this chance to bounce back, and you have that ability to bounce back, okay? So that's resilience. It is essential for dealing with the inevitable ups and downs of life. We can build resilience by what? Learning from our past mistakes, accepting responsibility for our actions, staying positive in the face of adversity, and of course, by seeking mentorship na sinasabi ko nga sa inyo kanina. So yun yung mga way para maging resilient tayo, because resilience is a way para ikaw ay manalo this year. Manalo ka ngayong 2024 para maging sayo ang 2024. Tama po ba? So again, ang ganda-ganda po ng Usana, ang ganda-ganda ng business. Wala ka pong makikitang company, di ba? Na kagaya ng Usana. Okay? O kaya guys, no, galingan natin, itodo natin talaga dito. Okay? Ibigay na natin talaga lahat. Tama ba? Ubusin natin ang ating energy, ang ating lakas. Ibigay natin ang buhay natin dito. Kaysa mapunta pa sa ibang company yan. Okay, kaysa mapapunta yun saan, no? Sa retirement po ng ilang taon, di ba? Sa isang company na hindi maging iyo. This is the time. And this is also a perfect time because kaka-start lang talaga ng year, di ba? So guys, no, make sure klarong-klaro yung latag mo that week after week, hindi ka papayag na wala kang income, hindi ka papayag na hindi mo ma-achieve yung mga goals mo. Because again, guys, no, ang labanan, nasa action. Kita nyo ang ginawa ko, ang ginawa namin, bumangon lang talaga kami. Nag-take ng action. No drama, because this is life. Tama? Hindi tayo re-rewardan kung madrama tayo. This is life. Hello. Walang kinalaman yung mga drama mo. Bukas bibili ka ng kung ano-ano. Bukas kakain ka. Bukas meron kang haharaping gastusan. Tama? Walang kinalaman, di ba? Ang drama mo doon. Kaya, huwag tayo magdadrama. Sa halip, gawin natin. Seryosohin natin. Magpaka-GoPro tayo. So yun lang, no, mga kaibigan. Thank you so much. I hope you learned something, okay, from my sharing tonight. Thank you and bye-bye. God bless. Once again, thank you so much to Doc Edu Bolaños. Grabe, I'm super excited talaga sa talk na to. Kahit paulit-ulit talaga. And syempre to share our appreciation, of course, kay Doc Edu. All right, we would like to present this our very small token of certification and appreciation, of course, to the one and only Doc Edu Bolaños, okay, from the heart of Team Core Edge. All right, ito yung pinakamagandang mga certificate talaga, di ba? All right, okay, certificate ng Usana ang pinakamaganda sa lahat. This certificate of appreciation is presented to the one and only executive 3-star diamond director and the next executive 4-star diamond director of Usana Philippines this 2024, mentor Dr. Edu Bolaños for his contribution as a keynote speaker for Team Core Edge Jumpstart 2024. Signed, Mrs. Madeline Corpus, 1-star diamond director. From the bottom of our heart, Doc Edu, okay? Congratulations on your next rank advancement, and we hope to give back also to help you also on your next rank advancement. Thank you so much. Doc. Certificate Doc, pwede mo ba kami accepted. Thank you so much. Yes, Doc, yes. pwede Okay, sige. magpa-picture po. Ayan, guys, Okay, open sige. camera tayo. It's a privilege to have, di ba, the one and only Doc Edu sa ating picture. So, okay, let's count. Open our camera. 1, 2, and 3. There you go. Thank you so much, Doc Edu. Please, everyone, unmute yourself. Give thanks to Doc Edu. Thank you, Thank you so much, everyone. Thank you po. Thank you, Doc. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thanks, mentor. Grabe guys! Okay, na-empower ba kayo doon?
So guys, okay? Once again, I'm pretty sure marami kayong natutunan, all right? I'm pretty sure that all of you were all fascinated and we're all excited as well. Okay, it's a Monday, mahaba pang oras, okay? The best way is actually to know kung if may natutunan ka talaga is how will you apply it? All right? How are you going to apply all those learning? Kasi sayang naman yung excitement level mo if you will not do your own daily method of operation. 'Di ba? So you really need to do your own daily method of operation. But meanwhile, all right, we have Mentor Diane. He's here who will do some broadcasting of some important information. So meron tayong pa-press conference. Back to you, Mentor Diane. Thank you so much, Mentor Ton, and grabe sa pool talaga, no? So anyway, singit lang ako ng saglit kasi supposedly ito ay share ko lang sa team ko, pero I know na maraming nagtatanong sa akin na for the past few weeks, even when January 1 started, lahat ng napresentan ko pay in on the spot. Okay? So syempre, na-empower ka na, ang galing, 'di ba? Parang grabe yung mindset ni Doc Edu, 'di ba? Ganyan. Ang tanong na next is, ano nang gagawin ko? Tama po? Okay, tama. So ngayon, bago ko yan i-share, okay lang ba yung mga umalis, pabalikin mo na. Ganyan. Kasi baka sayang naman. Okay, so ngayon, hindi ko rin alam na sobrang effective ito. Kaso, PPPS na ako eh. Ganyan. PPPS na po ako. Nag-start pa lang yung taon. Okay, na-hit ko na siya dahil sa bago kong ginagawa. Okay, so gusto niyo po ba yun malaman kung ano? Yes. Yes. Parang hindi naman. Okay? Pero bago yan, okay, paki-type nga dito kung ano talaga yung i-apply mo doon sa sinabi ni Mentor Doc Edu. Para lang meron kang key takeaway kasi ayokong matabunan yung sinabi niya eh. Gets mo? Nahiya naman ako kasi ituturo ko lang naman yung i-apply mo na. Pero yun, 3-star Diamond Director yun. Sabi nga niya, may alam kami na hindi nyo alam. Kaya yung income mo, ganyan. At ang income namin, ganito. Okay? So, ngayon, okay, about resilience, tama, walang drama-drama. Sige po pa, kasi kapag tinatype mo yan, kung ano yung natututunan mo, mas nare-retain sa utak mo. Okay? Yan. Okay, so ngayon, ako ang natutunan ko doon sa lahat ng sinabi niya, yung isa lang, alam kong may invite siya bukas at sa Wednesday at 3-star na siya. Ganyan. Imagine yung mayayaman, mas masipag pa. Ganyan. So ngayon sabi ko, hindi 12 years kasi sa'yo sana, hindi siya nawawala ng prospect, tayo pa kaya. So may alam siya na hindi natin alam. Kaya siya hanggang ngayon, meron pa rin siyang napepresentan. Okay? So yon. So ngayon, eto na. Okay? Ano po ba yung ginagawa ko for the past few weeks? Okay, sa totoo lang, bawat isang napepresentan ko talaga nagjo-join. Wala pa akong napepresenta na hindi nagjo-join. In fact, sa Thanksgiving natin sa January 19, meron din akong guest doon. At yung guest ko doon, ang lupet. Tanong niyo ako bakit? Bakit? Okay. So, sobrang gustong-gusto niya yung Yusana. Ibebenta niya yung kondo niya. Wala ganyang level. Sabi, ginagulat naman ako. Sabi ko, talagang ganyang level? Okay, magkano lang naman pay-in dito? Sabi niya, hindi, I really want to go full blast. If I'm going to do this one, I'm going to do this full blast. Sige na, laban na tayo dyan. Sige na, benta mo na yan. So, ayun, kahit 1 million na daw, okay, papatusin niya, magawa niya lang daw talaga yung negosyo. So, yon, coming yon. Okay, so anyway, so ito na, ang dami ko nang sinasabi. Diba? Okay. So una, ano ba talagang ginagawa ko na inviting? Ready ka na? Wala akong slide kasi gusto kong maintindihan mo. Okay, kung ano yung ay isulat mo talaga kung ano yung ginagawa ko. So una, ang ginagawa ko talaga is okay, I'm posting lifestyle post palagi. Okay, lessons and everything, ganyan. So, kumbaga, dapat araw-araw ka nagpo-post. Kung yun pa lang, hindi mo siya magagawa, medyo alanganin kasi hindi ka nakikita sa Facebook. Nagets nyo po? O, ganun lang talaga siya kasimple eh. Kung hindi ka nakikita sa Facebook, sino yung, kahit anong i-post mo dyan, na I'm looking for partners chururot, wala talaga mag-inquire sa'yo kasi hindi ka talaga pinapakita ng Facebook. Bakit ganon? Bakit sa akin maraming nag-i-inquire? Sa iba, kahit anong post nila, walang nag-i-inquire. Kasi the algorithm of Facebook, kapag hindi ka araw-araw nagpo-post, hindi ka niya pinapakita sa iba.
Okay? Imagine na billion, actually trillions ang nagpo-post sa Facebook. So nakikipag-compete ka to everyone. So can you imagine 5,000 ang Facebook friends mo, pero pag tiningnan mo yung profile nun, ang following lang 34. Check mo, ilan lang yung following sa'yo. Para ang dami mong Facebook friends, pero ang following lang. Paano nangyari yun? In-add ka naman niya as friend. Automatic, dinidedaktan ka talaga ng points na, ng Facebook dahil nga hindi ka active. Sa dami ng magandang content, bakit ikaw? Wala ka namang kwentang mag-post. Parang ganun lang yung point niya. So, why do I know that? Because I have friends from Meta. Okay? Talagang IT sila from Meta. Okay? So, yun talagang algorithm niya. Nagigets yun na po. So, yun yung una mong gagawin. Second is, okay, kung meron kang prospect, okay, at yun talaga yung target mo, bago ka mag-post na, I'm looking for partners, chururot, i-visit mo muna yung Facebook profile niya. Kumbaga, i-activate mo muna yung connection. Para kapag binisit mo yung Facebook profile ng friends mo, pag nag-post ka, makikita niya yung post mo. Nagigets niya po? Okay. So, hindi ka niya makikita, lalo na kung matagal na kayong hindi magkakilala. Pero kahit i-visit mo lang, hindi mo kailangan i-like o i-commentan, i-visit mo lang para mag-activate. Tapos, kunwari, 10 yung prospects mo na gusto mong makakita ng post mo na I'm looking for partners, chururod, edi yung 10 yun, i-visit mo bago ka mag-post. Nakukuha nyo po? Can you type visit? Okay. Visit. Hindi buwisit. Ganyan, okay? Visit. Okay, visit mo lang yung Facebook niya. Kung 100 yung prospects mo, okay, visit mo yung 100 na yun. Mapapansin mo, pag nag-post ka, magla-like sila. Pag nagsa-story ka, nakikita niya na. Magugulat ka, dun sa viewer mo, nakikita mo na siya na dating hindi mo siya nakikita. Nagets nyo po? Okay? So, ipag-unfollow mo muna yung mga friends mo sa team. Ganyan, okay? Kasi ang goal mo, ang makita mo, yung mga prospects mo. Nagets nyo po? Okay? And then, okay, tsaka ka na mag-post. And when you post, you don't post, I'm looking for business partners. I'm only looking for 2 partners this February. Scarcity. Okay? So, hindi pwedeng marami. Okay? Kasi pag marami, okay, ito natutunan ko talaga, nagbayad talaga ako ng 5,000 sa content creation. Paano magkaroon ng urgent, na magkiklik, okay, sa sa ads mo, parang something like that, okay? So ngayon, sabi niya, okay, kapag nilagyan mo ng number at nilagyan mo ng month, automatic nagiging urgent yung isang bagay. Pero kung looking for business partners ka lang anytime, anywhere, kahit ilan yan, kahit kailan ka lang din niya maiisip. Okay? Nagets nyo? Pero kung dalawa lang yan at gustong-gusto ng tao na magnegosyo na talaga, okay, ang iisip niyan, okay, ay, 2 lang. Tapos February. Hala, malapit na. Nagigets niyo po ba yung point ko? Okay, so may urgency sa kanya. Nagets niyo po? Okay? Hindi pwede yung, I'm looking for 10, I'm looking for 20. Ang dami-dami namang slot, parang ganyan. Okay, may tatanong muna ako sa inyo ha. Kapag gustong-gusto mong magnegosyo, okay, at yung nakikita mo sa Facebook ay nag-offer siya. Okay, tapos 2 lang yung slot. Okay, tapos malapit na yung deadline kasi January patapos na yung January or February. Okay? Ano yung feeling mo? Nagmamadali ka o kahit kailan na lang? Syempre nagmamadali ka. Nagigets niyo po? So yun siya, yun yung kailangan doon. Kaya nga kung makikita nyo sa mga Facebook, lagi silang may countdown. Nagbebenta sila ng training, magka-countdown sila, 3 hours left, mga ganyan. Kailangan talaga yon. Okay? So every day, 3 hours left yon. Okay? Totoo yan. True story. Balikan mo yun bukas, 3 hours left pa rin yon. Okay? So, hindi ko na ituturo yung mga yan, pero nagigets yun na. Okay? So next, okay? Sulat mo, bahala ka na sa buhay mo kung gagawin mo to o hindi. And then next, pag may nag-inquire sa'yo, okay, how. Ay, ulit pala. Pag nag-post ka na, I'm looking for 2 partners this February, willing to dropship our business in 20 plus countries. Lagay mo yung mga flag, ganyan-ganyan. Okay, lagay mo rin sa story mo. Make sure that public siya. Hindi siya pwedeng friends lang. Dapat public siya. Why? Yung 5 pay-in ko, okay, hindi, 4.
4 out of 5 dun sa pay-in ko. Lahat yun hindi ko friends. Hindi ko nga alam kung paano nila ako natuntun sa Facebook. Okay, nandito yung isang pay-in ko, no, si Leslie. Ayan, okay. Si Rominesa Leslie. Hindi kami Facebook friends, okay? Pero nag-inquire lang siya sa akin doon sa post ko. Okay, ang malupit, ang nag-how siya sa story ko. Okay, nag-how siya sa story ko, pero hindi ko alam kung paano kami naging friends. At paano niya nakikita yung Facebook story ko na hindi naman kami friends. Naintindihan niyo po? Okay? Kasi ganito siya guys, no? Nakikita mo sa Facebook ngayon, iba yung friends, iba yung followers. Pwedeng may 3,000 kang friends, pero pwede kang may 25,000 followers. Nagets niyo po? The same thing as, pwede kang magkaroon ng 3,000 friends, tapos 100 followers lang. Okay? So, yung followers na yon, whether friend mo siya or hindi, makikita niya yung mga pinopost mo. Kung hindi siya nakapublic, hindi niya makikita. Okay? Nagigets niyo na po? Okay. Ngayon, next part. Okay? Bakit ganun si Kuya Hil yung nakikita ko dito? Yan, okay. Next part. Okay. 13,000 followers. So ngayon, pag nag-inquire na po sila sa inyo at nag-how, huwag kang magre-reply agad. Okay? Can you imagine this? Okay, merong tao, okay? Meron kang idol o meron kang gustong negosyo, gusto mo siyang ka-business partner, ikaw yung mag-i-inquire, nag-how ka, nag-reply ka kaagad. Nag-reply ka agad yon. Kunwari si Chinkitan yon, nag-reply agad si Chinkitan. Okay, anong feeling mo? Hindi siya busy. Di ba? Ganyan. Ako, ang dating, hindi siya busy. Okay? Nagre-reply siya kaagad. Hindi ako nagre-reply agad. Well, in fact, okay, nagre-reply ako after 1 day or 2 days, 3 days, mga ganyan. Okay? Pero hindi agad. Okay? Because, okay, ang sinasabi mo doon ay busy ako at marami nag-i-inquire sa akin, hindi lang ikaw ang nag-inquire sa akin. Yun ang effect nun. Okay, di ba parang ganito, mag-email ka sa PCSO, di ka re-reply yan after 1 year pa kasi marami silang kliyente. Yun ang impact nun. Okay, nagigets nyo po? Okay, so wag ka mag-reply agad after 1 day, ganyan-ganyan. Okay, so ngayon, pag nag-reply ka, ang tanong mo ay, okay, ang tanong mo ay, hi, may okay. Depende ha, 'di ba? Usually how lang naman 'yan tanong na 'yan. Okay. So ngayon, ang reply mo, okay, let's see. Ganyan. Okay, let's see. What's your work or business? Okay? Okay, let's see. What's your work or business? Ganyan lang kasimple. Ngayon, kapag nag-reply po siya, okay, sasabihin niyan, I'm a government employee or BPO, ganyan-ganyan. All right, okay. Can I have your mobile number? Okay? Can I have your mobile number? I just have few questions to ask. Can I have your mobile number? I just have few questions to ask. Okay? Ngayon, pag hindi nag-ibigay, perfect, wag mo na yung kausapin. Ganyan. Kasi, curious lang yon, hindi talaga seryoso. Pag nagbigay ng mobile number, seryoso yon. Okay? Willing talaga yon makipag-usap ng tama. Okay? Tama. So, ngayon, okay, pag tumawag, kapag binigay niya, okay, ilak mo, hindi mo sa Zoom ilalak. Ilak mo kung kailan mo siya tatawagan. Okay, so ang sagot ko is, kapag binigay niya na sa akin yung mobile number, ang sasabihin ko sa kanya, okay, sige, I'm very busy lang right now. Can I call you probably around 5 p.m. later? Ganyan, okay. So, kunwari 1 p.m. mo siya sinagot, di ba? 5 p.m. mo pa siya kakausapin. Huwag ka naman yung parang sobrang pa-importante ka na parang ang tagal-tagal naman. Parang ganyan. Hindi ka naman pa sobrang expert, di ba? Ganyan. So, can I call you later around 5 p.m.? Okay? Tatawagan mo talaga siya. Tatawagan mo siya para alam mo kung itong tao na to ay ready talaga to start. Ito nakakatakot tumawag, di ba? Nung first time ko itong ginawa, natatakot talaga ako. Okay? But have you ever wondered why HR are calling?
before they even get people to go to their office for interview. 'Di ba? Kinocall talaga nila to pre-qualify para hindi sayang yung oras. So ngayon ganito na no, pag tinawagan ko na okay at 5 PM eksakto, okay? So, ngayon ang sasabihin ko, hi, hi. So anyway, thank you for thank you for inquiring. By the way, dito ka na magpo-form. Bahala ka kung paano ka makipag-usap. Pero magpo-form ka dito. Ang tanong mo, bakit nga pala naghahanap ka ng business? Okay? Ba't ka pala naghahanap ng business? Ganyan, ganyan. So, ano bang background mo or anong work mo? So, di ba usually, yan, ginagawa talaga natin at the start of presentation, tama o tama? Okay? Ngayon, ginagawa ko na siya sa call. Hindi na siya aabot sa presentation kung sablay-sablay lang siyang sumagot. Gets niyo po? Okay? Ayoko nang magsayang ng oras. So, ngayon, pag tinanong ko siya, what's your, parang bakit gusto mo mag-business, ganyan siya, sabihin niya na actually po, nagbe-business, sample ko na lang si Leslie. Actually, nagbe-business po talaga ako, nagbe-bake talaga ako. So, after work, BPO ako, pero after work, nagbe-bake ako, ganyan, para binibenta ko. Ang tanong ko na next, bakit sobrang sipag mo? So, bakit sobrang sipag mo? May pinapaaral ka ba? O ganyan-ganyan. Sabi niya, wala lang po kasi gusto ko for goals ko sa buhay, ganyan-ganyan. Independent po kasi talaga ako, ganyan. Next question ko na, okay. Siyempre, we're talking about business here. Okay? Right? Nag-inquire ka sa akin about business, di ba? Okay? When it comes to business, siyempre, business entails capital. Okay? And kung i-discuss ko sa'yo yung business ko, okay, are you ready to shell out, okay, for ng capital? Tapos sasabihin niya, yes naman po, okay. So ngayon, since ready ka naman pala sa business, if I may ask, magkano yung capital na ready ka to shell out a business? Walang right or wrong answer. Okay? Okay? Walang right or wrong answer. Yun yung sinasabi ko para lang mag-gauge ko, okay, kung mag-fit tayo, okay, kung mag-fit ka dun sa business na i-discuss ko sa'yo. Okay? So, sabihin mo yan, there's no right or wrong answer para lang mag-gauge ko kung mag-fit ka ba dun sa business na I'm going to discuss sa'yo. Okay? It saves us both time kasi. Okay? So, yan. Okay? Tapos, okay, totoo talaga to. Sinasabi talaga nila kung magkano. 100,000, 50,000, di ba? Magkano lang ang pang-start sa'yo sana, tama? Okay? So, ngayon sa form mo pa lang kasi alam mo na kung may pera o wala. Okay? Ngayon, eto na, okay? So, form ko, dapat kapag nagsasalita ka ng ganun, hindi ka mukhang salesperson. You act as a consultant. Okay? Na parang sila yung lumalapit sa'yo, sila yung nag-how. So, hindi mo sila ilalak na para kang nagbebenta. Okay? Ikaw ang may alas. So, ikaw ang nagpi-pre-qualify kung okay ba sila sa negosyo mo. Nagigets niyo po? Okay. Now, okay, pag okay na, pag nakuha niyo na yon, so by the way nga pala, pakilala lang ako. Doon pa ako nagpapakilala. Depende sa'yo sa diskarte mo. Okay? Kasi gusto kong malaman kung ano yung mga background niya bago ko i-ABC yung sarili ko. Ganyan. So, i-ABC mo na yung sarili mo. So, ito lang yung script ko. Oh, okay, hindi pa nga pala ako nagpakilala. By the way, Leslie, I'm Diane. I've been doing business for the past 10 years already. I'm a former IT consultant, and right now I'm looking for 2 business partners this February. And I'm doing e-commerce and drop shipping, and I have expanded in more than 20 countries already worldwide. And I'm only looking for hardworking people. So I'm pretty sure naman, binigay mo yung mobile number mo and okay ka naman kausap, I'm pretty sure naman na hardworking ka. So tingnan natin kung mapagkakasundoan natin. Pero yun nga lang, syempre hindi ko naman madidiscuss everything to you via call. Ang hirap din naman nun. So kung may time ka ngayon, so since sumagot ka naman ngayon, kung may time ka ngayon, pwede actually natin tong ituloy na lang sa Zoom. Doon ko pa lang siya dadalhin sa Zoom. So right then and there, nadala ko na siya Zoom. Okay? Magpe-present na ako. So 40 minutes na yung presentation ko dahil alam ko lang may pera to, wala siyang masyadong objection. Okay? So pain on the spot siya. Nakuha niyo po? Kuha niyo siya? Okay? Ngayon, kapag sinabi ko na parang sige, tuloy na lang natin to sa Zoom. Ay, may pupuntahan po kasi ako. Doon ko siya i-reschedule for tomorrow. Nagets niyo po? So ngayon, kapag
Kapag hindi, dire-reschedule ko ulit, okay? At tapos pag umokay sila, kunwari, sige po, Tuesday na lang at 3 p.m. Okay? O sige, Tuesday na lang at 3 p.m. Can I have your email address? Hinihingi ko pa yung email address. Okay, una sa chat, kinukuha ko yung mobile number. Okay, sa call, kukuhanin ko yung email address. Okay, bakit? It makes us very professional. Okay, na kinukuha mo yung email. Okay? And pag kinuha mo yung email, sige, I'll send na lang to you, okay, the Zoom invite via mail. So ano yung purpose? Bakit ko kinuha yung mobile number? For follow-up? Okay? Para the next time, di ko na kailangan siyang ipa-fill up ng form o whatsoever na pag na-presentan ko, tsaka ko palang kukuhain ng mobile number. Una pa lang kinuha ko na yung mobile number. Next, ba't kukuhanin yung email? Okay? Kasi ready na rin ako sa details niya. Pag nag-enroll siya, may mobile, may email na ako. TIN number na yung kulang ko. Parang ganyan, okay? And then, okay? Pwede actually, kapag meron kang dalawang details na yun, pwede mo na yun ma-enroll as PC. Tama o tama? O, pag na-enroll mo yan as PC, wala nang makakakuha niyan sa'yo kahit na-presentan pa yan ng iba. Okay? So, next, pag in-email ko na siya, okay, doon ko na siya presentan. Naiintindihan niyo po? It's the same presentation. Okay, it's the same presentation. It's just about pre-qualification. Okay, ng mga tamang tao. Nagigets niyo po? Okay, and I have to make sure lang na nakikita ng mga prospect ko yung pinopost ko. Okay? So yun siya. Actually, meron akong script ng ganun, okay? Nagawa-gawa ko lang naman, pero okay, ganyan. Gusto ko na sinulat mo talaga para gagawin mo. So nakakatakot siya at first, pero promise ko sa'yo, it will really save you a lot of time. Okay? Nakuha niyo po? Yes, okay. So may question po kayo doon? Question? Okay. Yan, sobrang bilis lang naman ng Mentor. training ko about that. Actually, nakuha ko yan kay Coach Trina. Okay. Yun nga lang, sa LinkedIn niya yan ginagamit. Ako, ginagamit ko yan sa Facebook. Kaya mahalaga yung branding mo sa Facebook. Okay? So ako, I've spent thousands of dollars in branding, Facebook marketing, mga ganyan, okay? Basta ito lang isipin mo talaga, okay? Ayusin mo yung Facebook mo. Kahit tinatamad ka, anti-social ka, ayusin mo yung Facebook mo. Okay? Para hindi ka nahihirapan na magkuha ng prospect. And I remember this from Mentor Marky, okay, and Russell Brunson, okay, ang may-ari ng ClickFunnels. Ang sabi niya, you know, when you have a personal branding, okay, yung mga taong nakafollow sa'yo, there is a reason bakit nakafollow sila sa'yo. Tama o tama? Okay? At there is a reason bakit onti lang yung followers mo. Malamang hindi valuable yung pinopost mo. Tama? Okay? So there is a reason bakit, okay, marami yung followers mo. And you know, okay, people are really stalking you. Okay? And you know, when you offer, they are ready to buy. They buy you. And kahit ano yung offer mo, susunggaban nila kahit ano. Parang ganito, okay, si Chinkitan, kapag nag-post yan, I'm looking for 2 partners. Kahit ano yung i-offer niya, papasok ako. Ganong level. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, kapag yung Facebook mo ba tiningnan ko, meron ba akong mapapala? Para kapag ikaw nag-invite ka, okay, I pay in agad yung tao. Kung hindi, then you must do something about it. Okay, nagigets nyo po? Okay, kasi ang ano na tayo, we are in the same level playing field na right now, okay? And you know, sana na lang ang hindi magaling sa pagmamarket ng sarili sa Facebook. Sana na lang. Ito ang good news. Paano kapag gumaling ka dyan? E di naunahan mo yung mga iba. Nagets nyo po? Okay, sa Sun Life, ProLife, FWD, AXA, kung saan man yan, networking, ganyan. Diyos ko, ang dami nila magagaling yan. Sana lang talaga yung wala. Okay, pero ang point ko lang, galingan mo dyan para kahit ano ang i-offer mo, tatangkilikin ng mga tao. Gets nyo po? Yan, okay. Ito may pa-bonus ako, okay lang po? Bonus, bonus, bonus tayo, okay? May natutunan kayo? Can you type call? Okay? Call. Okay, call. Ayan. Kasi gusto ko mag-call ka, so mag-invest ka sa load.
Okay, ng Anli ha. Okay, baka sabihin. Huwag ka magko-call sa Messenger. Magko-call ka talaga sa mobile number. Paano kung international? Ay magko-call ka talaga sa Messenger. Okay? So next, ito na no. Ito yung pa-bonus ko, okay? Kasi nung nakaraan ay gulong-gulo ako sa mga pa-promo. Tama, sino dito yung medyo naguguluhan talaga siya sa mga ang dami-dami mong pwedeng reward na hindi mo alam kung kailan ang deadline o ganyan-ganyan. Nung Saturday kung nandun ka, hinimay-himay ko, tama? Tama. Okay. Ngayon ito, in-excel ko para sa'yo, para wala kang makakalimutan. Okay? Nilagay ko na yung mga deadline for you. Okay, and I hope kung upline ka, ikaw ang pinaka dapat makaintindi nito kasi ikaw ang mag-duplicate sa mga downlines mo. Okay? Ayan na. Okay, so ngayon, dito lang muna tayo. Ayan, okay. This is our 1, 2, 3, okay? 8 weeks plan, parang PPPS run. Simula ngayon, di ba? Sabi nga ni Mentor Mads, okay, mag-commit tayo, mag-PPPS tayo ulit. Tama? Okay? Ngayon, ganito lang yung gagawin natin. Okay? Papakita ko muna sa inyo, ano lang yung kailangan nating income. Guys, I'm speaking to the new people here, ha? Okay? Kung luma ka na, okay, pwede naman mag one-on-one. Pero in general, sa lahat ng mga wala namang income last year. Okay? Nagets nyo? Hindi mo malaking income mo. Okay? So ngayon, ganito siya. Okay? This January 20, January 27, basta mag-income ka. Okay? Pagdating ng February 3, bawal ka nang mag-zero. Tandaan mo yan ha. Pagdating ng February 3, bawal ka nang mag-zero. Yun yung part ng team success. Okay? Sa team success, ang mechanics niyan, bawal mag-zero income. Kahit anong mangyari, bawal ka mag-zero income. I cannot emphasize enough na bawal mag-zero income. Para makuha mo itong team success na ito, okay? Kasi ganito siya guys, no? Kapag nakakuha tayo ng 10, may pabonggang party ang Core Edge para sa atin. Pero kung 9 lang ang nakakuha, lahat sa sana tayo lang ang lahat sa sana, team lang natin ang wala. Ganyan. Ano ba, laban ba tayo dyan? Core Edge? Laban? Core Edge? Yes? Okay. Laban naman tayo, Core Edge. Itayo naman natin ang bandera ng team natin. So, kailangan may 10. Bawat team makakasampo. Hindi pwedeng hindi tayo makasampo na magsi $600 accumulated. So, ngayon, ito na. Umincome ka, syempre magmo-momentum ka pa lang, umincome ka 100, 100, 100, $400. Eto na, take note of this deadline. Ang una nating deadline is March 2. Yan, okay. March 2. Okay? Please take note of that, March 2. Pag ikaw, meron kang choice. Pwede kang mag-silver or pwede kang mag-director. Okay? Pwede kang mag-silver or pwede kang mag-director. Okay? Ngayon, kapag nag-silver ka, automatic kuha mo tong recognition sa Malaysia, recognition sa Okada, Manila, at meron kang overnight at Mentor Billy's Mansion plus 2-hour training from 10-star Diamond Mentor Billy. Okay? Nagets niyo po? Isang hit lang, isang silver director lang. Okay, shoot mo tong 3, recognition at Malaysia, may Okada ka, good for 2 na seat, 2 plus 1 ata no Mentor, okay? 3 seats, okay? 3 seats pag silver director. Okay? Tapos may overnight ka pa at Mentor Billy's Mansion. 3 agad. Okay? Paki-type silver para naintindihan mo. Okay, silver. Yan, okay? Exciting ito para sa mga hindi pa nagsisilver, di ba? Okay? And then, ito na. Okay? Ngayon, nilagay ko lang dito, what if director lang? Okay? Pwedeng director lang. Okay? Ang hindi mo lang naman makukuha yung recognition at Malaysia. Kung hindi ka naman pupunta doon, edi hindi mo siya nakuha. Pero pag nag-silver ka, okay, minimum, may recognition ka pa rin at Okada, Manila at meron ka pa rin 2-hour training from 10-star Diamond at overnight doon. Winner pa rin o winner pa rin? Winner pa rin. Tandaan nyo, March 2 po, iyan. Okay, so next, okay. Eto na, syempre may next na deadline tayo, March 9. Eto na, papapuntahin ng USANA Philippines ang top 3 income earner ng USANA worldwide. Okay, Lucas Lim and Jane Long. Grabe na to, top 3 na ito. Hindi ko na to kaya. Never ko pa yung naka one-on-one and everything. Ang kailangan mo lang, $1,500 growth. Ibig sabihin, lampasan mo lang yung income mo last year. Ngayon, ito na nga, hinimay ko na nga siya, di ba? Okay? Meron kang dinner for 2 on March 16. Okay? So ngayon,
Ang growth niyan, ibig sabihin dapat, okay, yung in-income mo mula January, okay, January 5 hanggang March 8. Okay? Ang total ng income mo dapat $1,500. Again, I'm speaking to new people here. Kung ikaw matagal ka na nagigets mo naman yung growth na i-compare mo yan versus sa 2023 mo, tama. Pag na-hit mo yung $1,500 growth mo, okay, meron kang dinner. Ngayon, tingnan mo to. From $600, huwag mo na kuha yung silver, yung simple lang tayo. Hinit mo to 100, 100, 100, tapos nag-600 ka tapos nag-300. Ang total niya $1,500. Nakuha nyo po ba? Okay, nakuha nyo o nakuha nyo po? Nakuha. Napakasimple lang. Mag-consistent kang $100, mag-$600 ka para recognize ka sa Okada at meron kang training at meron ka pang training sa top 3 income earner. Basta i-hit mo yung $300 naman additional on March 9. Okay? Gets nyo po? Yan ang 8 weeks plan natin. Okay? Na tayong lahat sa Core Edge, laban tayo dyan. Okay? Ngayon, syempre, okay, may continuations yan. Meron pa tayong 3 weeks to go. Okay? For the tawag dito, quarter. Okay? Ngayon, kunwari na lang, okay, bumaba yung income mo, basta mag 100, 100, 100 ka. Okay? Tapusin mo yan hanggang March 30. Okay? Na total, nakuha mo na yung $600 income, actually dito pa lang sa isang rank advancement mo pa lang dito eh. So ngayon, ibig sabihin, itong $600 na to, may Core Edge reward ka. Ito yung sinasabi nating may pa-party ang Core Edge. Okay? And then next, okay, nakuha mo na rin dito yung 1,000 growth. Etong laban talaga tayo guys sa Malaysia. Excited ako dito. Kakakita ko lang to kanina. Okay, pag ikaw ng $1,000 growth ka or $1,000 income, okay, meron kang, eto, habaan ko, okay, ay lakihan ko, meron kang share the vision with Dr. Wen's reception sa Malaysia. Oh my God, may photo opportunity ka with Dr. Wen's, meron kang dinner for 2 tickets for that event, ganyan. So basta mag $1,000 growth ka lang, okay, basta top 300 dyan, okay, makakakuha ng share the vision na reception sa Malaysia. Okay? So ngayon ito, actually, kapag ginawa mo yung sinabi ko palang kanina, okay, dito pa nga lang, di ba tinotal na natin to 1,500 na to eh. Tama o tama? Actually, dito pa lang, tapos mo na tong share the vision. Nagigets nyo po? Exciting po ba? Okay. Tapos mo na dapat siya dyan. Okay. Pati itong $600 income, tapos mo na dapat no, nung nag-rank advance ka nung March 2. Okay. Ngayon, actually, pag ito natapos mo hanggang dito, 1,500 dito, di ba? Yung kaninang kinumpute natin, yung total. Nakuha mo na ito, pero nakuha mo na rin yung pilot for a day. Nagets nyo po ba? Okay, yung pilot for a day, yan yung parang incentive sa'yo ng USANA na co-pilot ka, okay, sa isang, ano ba yun? Basta mini plane, no? Di ba? Ganyan. So actually, kahit hanggang dito ka lang sa March 9, tapos mo naman na talaga po. Alright, ganyan. Doon pa lang sa 8 weeks plan natin, tapos mo naman na talaga yung goal. Pero syempre, okay, sayang naman kung hindi mo siya itutuloy-tuloy. Kasi yung pilot for a day, minimum $1,500. Pero kung naka $3,000 ka, good for 2 siya. Okay, nakuha niyo po? Pero ito yung pinakasimple. Madali o madaling-madali? Madali o madaling-madali? Sabi naman yung iba, okay? Grabe naman yung iba, hindi sumasagot. Ganyan, okay? Sabi na, parang mahirap ata yan. Sobrang dali lang yan, guys. Alam mo, sobrang dali lang yan kung talagang umpisahan mo na ngayon. 8 weeks lang. Okay lang ba? 8 weeks, wag ka munang maggala-gala. Ganyan. Huwag ka munang magdadrama-drama. 8 weeks lang naman natin itong tatrabahuin. Okay? Pero pag ito, natapos natin, grabe, sama-sama tayo dito sa Malaysia, sa Okada, sa mansion, magpa-pilot for a day, meron ka pang training with Lucas Lim and J-Lo, meron ka pang party ng Core Edge, and kasama ka pa ni Dr. Wentz. Okay. So guys, okay, napakadali lang nitong goal set ko. I hope naintindihan ng lahat. I can send this to you. Pero dapat, kung hindi mo naintindihan, magpa-goal set ka ulit. Because imagine ha, let's count. Okay? 1, 2, okay, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rewards.
just by hitting $1,500 growth. Ganon kasimple. Okay, nagigets nyo po? Yan, so pamigay na talaga yan ng Yusana. Pag sabi ko nga nung Saturday, kung yan hindi ka pa namomotivate gumalaw, ano pa kaya ang reward na kailangang ibigay sa'yo para gumalaw ka sa Yusana? Okay? So anyway guys, yun lang yung akin. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig for today. Baka alam nyo, nakita ko dito si Mentor Mads eh. Ganyan, okay. Siyempre, hindi naman natin hahayaan na matapos ang gabi na ito, okay, na walang kahit few minutes of sharing ang ating founder, Mentor Madeline Corpus. Yan. Go, Mentor! Thank you, Mentor Dayan. Grabe. Anyway, guys, pasensya na kasi talagang I'm not feeling well kahapon at saka ngayon. But anyway, grabe. Okay lang, palakpakan natin si Mentor Dayan. Alam niyo, palakpakan naman natin. Grabe. Ganon! Diba yan? Alam niyo, nakakatuwa kasi yan talaga ang strength ni Mentor Dayan, ang mag-breakdown ng goals. Yan talaga yung strength niya. Alam mo, nakikita ko sa mga distributor ko kasi meron talagang bigger picture yung tinitingnan. Meron yung iba para kailangan chop. And alam mo, nakita ko yung processing ni Mentor Dayan ever since nag-start siya. Ganyan talaga siya mag-process ng goal. Talagang hinihimay niya isa-isa. Sabi ko, no wonder, talagang may resulta. At no wonder, hindi ako magtataka na this year, magda-diamond talaga yan. Sila na Mentor Marky. O, diba? So anyway guys, lahat naman nailatag na. Lahat naman naibigay na. Lahat, kumbaga, yung Yusana, lahat na ng pa-promo sa Friday and sa Saturday, meron tayong Thanksgiving. Now, wherein, makakapagdala tayo ng mga guests, may mga booth, and pag may pay-in on the spot, yung guest mo, may gift na. May gift ka pa. Pati ikaw, may gift. Ikaw nag-sponsor. Imagine mo, may pay-in ka na, may points ka na, may dollars ka pa, may gift ka pa sa Yusana, set ka pa, diba? Ewan ko na lang. But anyway, sabi nga lahat ito, let's be grateful for the company na meron tayo kasi talagang sobrang generous. And of course, sabi nga andito tayo because we are meant to be here. So, samantalahin natin yung opportunity na ibinigay sa atin. Kasi sa opportunity ito, may kumikita ng milyones, may kumikita ng daang libo, may kumikita din ng barya. Ngayon, ang tanong lang, saan ka dun? Saan sa mga kaperahan na kayang ibigay ni Yusana, saan ka dun pukurot? So anyway, sabay-sabay na tayo. This is the best kumbaga time of the year to really start something new, to really start anew. Kumbaga lahat tayo fresh start. Wala munang diamond, wala munang one-star diamond, wala munang emerald, wala munang ruby, wala munang gold. At saka syempre, sana naman wala munang director. Di ba nakakahiya naman sa amin? Di ba? Kung lahat kami ay magdadirect sponsor, dapat lahat ng dito talagang magko-commit na lahat tayo, sabay-sabay tayo aangat this 2024. Okay? With that, okay? Dahil nakaka-excite at talagang grabe, talagang ako din buhay yung dugo ko. Gusto ko na mag-invite. Gusto ko na mag-post kasi guilty ako dyan. Hindi talaga ako nakakapag-post on a consistent, di ba? Yung habit ko on my Facebook at Instagram, talagang hindi ko siya na ma-maximize kahit madami akong followers. So, sayang. Let's make the most out of it kasi libre. Libre yan. Libre na yung social media, yung internet. I'm very sure meron ka na yan sa phone. Pwede mo na yan gamitin sa negosyo mo. So, let's make the most of our current resources. Again, hindi mo kailangan magkaroon ng hindi mo kailangan magkaroon ng mga resources na wala ka at hilingin na magkaroon ka para trumabaho ka. Ang kailangan mo lang maging resourceful ka. Okay? So, good night everyone and thank you for attending our Core Edge Night. God bless everyone and of course, huwag natin nakakaan matapos ang linggong to na bokya. Kailangan lahat tayo maraming dollars, maraming income, maraming commission by Saturday, 3 p.m. With that, balik na natin kay Mentor Ton kasi meron pa siyang mga announcement na ibibigay for our ube. Okay, there you go. Thank you so much to Mentor Diana and Mentor Madeline Corpus. Bigyan yung round of applause. So, meanwhile, para lang mas maka-organize ulit tayo, alright, until Wednesday, we'll still be accepting some of our guests, alright? We'd like to see you this coming Saturday and Sunday for our ube, alright? So, kasi Sabado,
By the way, for those who are would like to invite for Friday and Saturday for the Thanksgiving Day, it's okay because our ube will start by 3 p.m. The check-in time will be by 3 p.m. So pwede nyo pa namang ihabol by Saturdays. Kumbaga, if you really want, or para mas masaya, di ba, mentor, tapusin na natin ang cut-off Friday pa lang. Di ba? Yes. I-shoot na natin ang Friday pa lang para enjoy na tayo Sabado, Linggo. Pahinga na tayo noon. O, di ba? Okay ba yun, guys? So, shoot na natin yung mga goals natin Friday pa lang ng 12 midnight. With that, thank you so much and God bless each and every one of you. Have a great evening. Alright, hataw na tayo, guys. God bless. Thank you. Good night. Good night, everyone. Thank you, Mentor Ton. Thank you, Mentor Ton. Thank you, Mentor Dan. Thank you po. Thank you, Mentor Ton.